Box. Si Patricia Alvarez ay kilala sa kaniyang ganda, yaman at kasikatan. Isa siyang glamorosa, sanay sa spotlight, sa magagarang damit at sa mundong puno ng atensyon. Pero nagbago ang lahat nang makilala niya si Carlo Lopez, isang tahimik at simpleng hardinero na tila walang pakialam sa mundo ng mga sosyal. Hindi niya inaasahang mahuhulog ang loob niya sa isang taong malayo sa nakasanayan niya. Dahil sa matinding paghanga, unti-unti niyang iniwan ang kanyang dating anyo. Tinalikuran niya ang makeup, heels at party life. Pinili niyang maging Maria Clara, mahinhin, simple at tahimik, para lang mapansin ni Carlo. Ngunit habang lumalalim ang damdamin, unti-unti ring nabubunyag ang mga lihim. Hindi lang pala si Patricia ang may binago, maging si Carlo ay may sariling kwento. Isang bahagi ng pagkataong matagal niyang itinago. Hanggang sa mabunyag ang lihim ni Carlo at tanungin niya ang sarili, sino nga ba talaga ito at sino ang gusto niyang maging? Anong oras na ba? Tanghali na ba? Sobrang sakit ng ulo ko. Never again. Hindi na ako iinom. As in, never. Hindi na talaga. Bakit ba ako pumayag na uminom pa kagabi? Akala ko isang shot lang. Isa lang daw pero inabot ng umaga. Si Patricia Alvarez ay 25 taong gulang at kilala bilang isang social media influencer dahil sa mga vlogs niya patungkol sa makeup, skincare at fashion. Dahil sa pagiging mistisa, makinis, matangkad at balingkinitan, marami siyang manliligaw. Mayroon rin siyang almond shape na mga mata, matangos na ilong at mapupulang labi na mas lalo pang pinapula ng kanyang lipstick. Inumaga na siya galing sa party ng kaibigan niyang si Tania Ayala. Pagkatid sa kanya ng driver nilang si Mang Eddie, hindi na siya nag-abalang magsuot ng shades o mag-ayos. Parang gusto niya na lang gumapang papunta sa kwarto niya. Pagkabukas ng pinto ng sasakyan, agad siyang binalot ng liwanag ng araw. Napairap siya. What the hell? Bulalas ni Patricia. Napaatras siya nang mabasa siya ng malamig na tubig galing sa hose. Ang designer dress niya ay tila naging basang tissue na nakabalot sa kanyang katawan. Ang perpektong makeup niya ay nalusaw at ang ilang oras na kinulot na buhok ay nagmistulang lasag na instant noodles. Oh my God! Bulag ka ba? Mukha ba akong orchids para diligan mo? My gosh! Look at what you did to my dress! This is limited edition. Galing pa ng Milan. Isa to sa mga paborito kong damit tapos ginanyan mo lang? You're so... Napahinto si Patricia sa pagbubunganga nang makita niyang lalaki sa harap niya. Simple lang ang suot nito. Puting sando at kupas na maong. May hawak na hose, pero kahit anong simple ng suot, hindi may tatanggi ang angking kakisigan. Sorry po ma'am, hindi ko sinasadya. Nagdidilig lang po ako ng halaman tapos bigla kayong lumabas. Hindi ko po kayo napansin. Pasensya na talaga. Napakamot na lamang ng ulo si Carlo dahil sa nagawa sa kanyang amo. Si Carlo Lopez ay ang bagong hardinero sa mansyon ng mga Alvarez. Siya ay 26 na taong gulang. Moreno at matangkad ang binata. Maitim ang kanyang buhok na bahagyang kulot, may makapal na kilay, matangos na ilong, at isang ngiting hindi nakakaasar kundi nakakapanlambot ng tuhod. Pansin na pansin rin ang kanyang malapad na balikat, matipunong dibdib at maskuladong braso. Okay lang. Maganda nga to eh. Natanggal lang ang hangover ko dahil sa gulat at lamig. Thank you Habang lumalakad si Patricia, napako ang tingin niya kay Carlo. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakakita siya ng lalaking kasing gwapo at kasing kisig nito. Hindi niya napansin ang pinto na nasa harap niya at nauntog siya. Ouch! My head! Ano ba yan? Sigaw ni Patricia. Lumapit sa kanya si Carlo. May pag-aalala sa mga mata nito. Ma'am, okay ka lang ba? Tanong ng hardinero. Napangiti naman si Patricia habang hawak-hawak ang noo niyang pulang-pula. No. I'm fine. Okay lang talaga. Hindi naman malala eh. Baka dahil lang din sa hangover kaya parang doble yung sakit.
I'm good. Kaya ko to. Salamat na lang ha. Sambit ni Patricia. Pinipilit niyang maging demure kahit tila na nakakita siya ng mga bituin dahil sa pagtama ng ulo sa pinto. Ma'am, yung ulo mo. Napansin ng hardinero ang namumulang noo ni Patricia. Ngunit tila hindi man lang ito ininda ng amo niya. Ngumiti lang si Patricia at dumiretso sa kaniyang kwarto. Hinubad niya ang kaniyang stelitos at humiga sa kaniyang kama. Nakalimutan niya manghubarin ng basang damit, ngunit hindi niya malimutan ang kakisigan ng kanilang bagong hardinero. Mataas na ang araw nang bumangon si Patricia. May konting kirot pa rin sa sentido niya dahil sa walang prenong pag-inom ng alak sa party ng kaibigan niya. Dahan-dahan siyang bumaba. Suot ang silk robe na kulay peach at may suot na floppy slippers. Ay, Diyos ko. Bakit ba kasi ako uminom ng tequila at saka champagne at saka vodka? Ayoko na talagang uminom. Bulong niya habang hinihimas ang kaniyang sentido. Pagpasok niya ng kusina, amoy ng kape agad ang sumalubong sa kanya. Umupo siya sa island counter habang sumasalok ng kape si Yaya Doris, ang kanilang tagapagluto at taga-asikaso ng bahay. Oh, iha, butit nagising ka na. Akala ko abutin ka ng hapon sa taas. Mukhang sumuko na naman ang katawan mo sa party kagabi Sabi ng katulong habang inaabot kay Patricia ang kapeng sinalok niya. Humigop naman ang dalaga ng kape at napangiwi ito sa pait. Yaya, ang pait. Wala bang vanilla oat milk dyan? Ayoko ng ganyan, ang tapang masyado. Parang nananapak ang kape mo. Napatawa naman si Yaya Doris sa reaksyon ng alaga niya. Si Yaya Doris ay 55 taong gulang na. Halos 2 dekada na rin siyang nagtatrabaho sa mga Alvarez at siyang nagsilbing yaya ni Patricia. May mga kulubot na sa mukha ang katulong at meron na ring mga puting buhok ngunit malakas pa ang pangangatawan nito. Ay nako, kung gusto mong hindi mapait ang umaga mo, iwas-iwasan mo muna ang pag-inom ng alak. Pagbibiro ni Yaya Doris kay Patricia habang naghuhugas siya ng plato. Nasanay na rin ito sa pagiging kikay at party girl ng kanyang alaga. Napatingin si Patricia sa bintana. Habang hinahagod ng kape ang lalamunan niya, may nahagip ang kaniyang mga mata. Isang lalaking walang suot na pangitaas, pawisan at nagtatabas ng damo sa hardin. Bawat indayog ng kaniyang braso, bawat dampi ng araw sa katawan niya, ay parang slow motion sa mata ni Patricia. Napakagat siya sa labi. Yaya, sino yung bagong hardinero natin? Tanong ni Patricia sabay turo gamit ang hinliliit niya sa direksyon ng binatang pinagpapantasyahan niya. Si Carlo, yung bagong hardinero ng mami mo. Nag-apply nung isang araw. Tahimik yan, marespeto, hindi pala salita, pero magaan kasama. Mukhang masipag din. Ayan tinatapos na yung buong damuhan mag-isa. Sagot ni Yaya Doris kay Patricia habang abala pa rin sa kanyang ginagawa. Tila nawala naman ang pagkahilo ni Patricia habang nakatanaw kay Carlo. Carlo, ang swerte naman ng mga damo. Gusto ko rin yatang magpatabas. Tumawa lang si Yaya Doris at umiling dahil sa sinabi ng kanyang alaga. Nako anak, huwag mong lokohin yang si Carlo. Mabait yan, tahimik, at hindi marunong makipaglandian gaya ng ibang lalaki na nakilala mo sa bar. Napairap lang si Patricia at napalagok ng kape dahil sa sinabi ni Yaya Doris. Si Yaya naman, hindi pa nga ako nagpa-first move, nakikipaglandian agad. I'm just appreciating the nature. Alam mo naman, mahilig ako sa mga halaman, lalo na kung may gardener na ganyan ang katawan. Sabay tingin ulit ni Patricia sa labas. Napangiwi naman si Yaya Doris nang makita ang noo ng alaga niya. Ay, teka, bakit may bukol ka sa noo? Lumapit si Yaya Doris kay Patricia upang makita ng mabuti ang noo nito. Ay! OMG! Oh my God! Yaya, may bukol ba talaga? Malaki ba? Kita ba? Gaano kalaki? Parang rambutan? Parang egg? Ay baka parang kalabasa na to! Bulalas ni Patricia habang kinakapa ang kaniyang noo. Sinipat ni Yaya Doris ang bukol at napapikit ang alaga sa sakit. Aba, hindi naman kalabasa.
Pero siguro, singlaki ng candy. Napahawak si Patricia sa dibdib niya dahil sa sinabi ng kaniyang yaya. Nako, may makeup tutorial pa naman ako mamaya. Anong sasabihin ko sa mga subscribers ko? Hi guys! So for today's video, we're going to cover this monster's alien growing on my forehead, ganun? Saan mo ba nakuha yung bukol na yan, iha? Nabundol ka ba kagabi? O baka nadulas ka? Napaisip naman si Patricia dahil sa tanong ng kaniyang yaya. Pilit niyang inaalala kung saan siya nabukulan. Wait. Oh no! Oh no! Oh no! Hindi ako nabundol. Nauntog ako. Sa pinto. Kasi nakatitig ako kay Carlo kaninang umaga. Siya yung bumasa sa akin ng tubig. Tapos, nginitian niya ako, yaya. Yung ngiti niya, nakakapanginig ng tuhod. Hindi naman may tago ni Patricia ang kilig habang inaalala ang ngiti ni Carlo. Ay wow! So in short, bumangga ka sa pinto dahil sa abs ng hardinero. Sarkastikong sambit ni Yaya Doris kay Patricia. Yaya, wag mo akong i-judge. Weakness ko talagang charming smiles, and arms, and chest, and jawline. At basta, may connection kami. Malakas, as in my spark. Depensa ng dalaga. Napaisip naman si Yaya Doris. Nagkausap na ba kayo, iha? Parang ang bilis niyo naman kumunik. Mas mabilis pa sa wifi natin dito sa bahay. Tumingin si Patricia sa kisame at napaisip din. Technically, nag-sorry siya. Tapos ako ngumiti. Tapos siya, ngumiti rin. Tapos ako ulit, ngumiti. Tapos, bang! Bukol! Napangiti naman si Yaya Doris. Baka dahil lang yan sa hangover at bukol mo, iha. Kung ano-ano nang naiisip mo. Teka, lagyan natin ng ice pack yung noo mo para hindi mahalata ang bukol mo sa vlog. Nako, Yaya. Gagamit na lang ako ng Miracle Concealer. Ayoko namang mukhang sinapian habang nagtuturo ng wing eyeliner sa camera. Kinuha ni Patricia ang phone at tumingin sa selfie cam. OMG! Kita nga, Yaya! Dalian mo, ang eyes! May photoshoot pa ako next week. Baka isipin ng makeup artist sinapok ako. Hay, sige na nga. Kukuha ko ng yelo doon sa freezer. Ilalagay mo sa bimpo. Pero iha, magpahinga ka muna. Mukhang hindi lang bukol ang problema mo. Mukhang malakas din ang tama mo kay Carlo. Tahimik ang buong mansyon sa pagdating ng gabi. Dahan-dahang bumaba si Patricia mula sa kaniyang silid. Naka-baby pink na pajama at naka-ponytail ang buhok. Wala siyang makeup, maliban na lang sa kilay niya. Isang rare moment sa buhay niya bilang vlogger at anak mayaman. Hay, sa wakas, tahimik na rin ang paligid. Makakababa ako na walang makeup. Bulong ni Patricia sa sarili. Pagdating niya sa kusina, agad siyang huminto. Nandoon si Carlo, ang bagong hardinero. Nakaupo at kumakain ng hapunan. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at dark green na pantalon. May ilang butil ng pawis sa gilid ng kaniyang sentido. Maaliwalas ang mukha habang kumakain. Naramdaman ni Carlo ang presensya niya. Magandang gabi po, ma'am. Tapos balik agad sa pagkain. Walang ibang sinabi. Hindi man lang tiningnan si Patricia. Napangiti naman ang dalaga sa sarili. Yun lang? Wala bang, you look good, ma'am, even in pajamas? Ay, no. Not tonight. Bulong nito. Umakyat si Patricia muli sa kaniyang kwarto. Mabilis at determinado. Pagdating doon, tumingin siya sa salamin. Hindi ako papayag. Hindi pwedeng ganito lang makita ni Carlo si Patricia Alvarez. Binuksan ni Patricia ang vanity drawer. Kumuha ng eyebrow pencil, tint, at foundation. Kahit simpleng retoke lang, sapat na para magmukhang effortless na ang ganda niya. Isinuot niyang silk lingerie robe, kulay burgundy, isa sa mga paborito niya. Pagbalik niya sa kusina, confident na ang lakad, parang rumarampang walang runway. Nang makita niyang nandoon pa rin si Carlo, ngumiti siya. Good evening ulit, Carlo. Bati ni Patricia na punong-puno ng kumpiyansa. Magandang gabi po, ma'am. Tumango lamang ang hardinero habang umunguya sabay balik ulit sa pagkain.
Tila wala siyang napansing pagbabago. Nakaramdam ng kaunting inis si Patricia dahil sa hindi man lang siya sinulya pa ni Carlo. Kinuha niya ang picture sa ref at binuhusan ng baso. Lumagok siya ng 2 baso ng tubig. Habang umiinom, sinimulan niyang kausapin si Carlo. Matagal ka na bang nag-hardinero? Bago pa lang po, ma'am. Patuloy pa rin nakatingin si Carlo sa pagkain niya habang patuloy din sa pagbuhos ng tubig sa baso si Patricia. May experience ka na sa landscaping? Meron po. Konti, ma'am. Napalagok naman si Patricia dahil isang tanong isang sagot lang si Carlo sa kanya. Dati ka bang nasa probinsya? Opo, ma'am. May pamilya ka ron? Opo. May girlfriend? Wala po. Napasinghap si Patricia at medyo kinilig dahil sa nalaman niya na walang nobya si Carlo. Dahil sa kilig, napainom na naman siya ng tubig. Oh, talaga lang ha? Opo, ma'am. Sagot ni Carlo na patuloy lang sa pagkain. Nagpatuloy ang pagtatanong ni Patricia. Umaasa na hahabang sagot ng hardinero sa mga tanong niya. Anong full name mo? Pagpapatuloy niya. Carlo Lopez po. Ilang taon ka na? 26 years old. Huwag ka nang magpo. Mas matanda ka pala sa akin ng 1 taon. Favorite mong kulay? Green. Bakit green? Kulay ng damo. Halos mapatawa si Patricia sa sagot ni Carlo. Masaya ka ba sa trabaho mo dito? Oo naman. Parang binabato lang niya ang mga sagot sa ere habang nilulunok ang bawat kutsarang kanin. Hindi ka ba curious kung anong ginagawa ko rito sa kusina? Nakapambahay, naka-lingerie, at all glammed up? Umiinom ka ng tubig. At doon naubos na ni Patricia ang isang buong pitsil ng tubig. Nilapag niya ito sa mesa. Medyo nabigla ang dalaga dahil sa naramdamang bigat sa tiyan. Wait, bakit parang ang bigat na sa tiyan? Bigla naman siyang napansin ni Carlo. Ma'am, uhaw na uhaw ka. Kakalagay ko lang ng tubig dyan sa pitsil pero ngayon wala na. Okay ka lang ba? Tanong ng hardinero habang nakatingin sa pitsil na wala ng tubig. Oo, okay lang. Nanunuyo lang talagang lalamunan ko kasi malamig yung hangin. Ngumiti ng pilit si Patricia, pero ilang segundo lang may naramdaman siyang parang alon ng dagat sa kaniyang tiyan. Wait lang. Napatayo si Carlo at nagsimulang mag-alala kay Patricia. May sakit po ba kayo, ma'am? Gusto niyo po ba ng tubig? Gamot? Hindi. Pero parang kailangan ko lang. CR lang. Sobrang, hydrated ako. Mabilis na tumalikod si Patricia. Pinipigilang magpanik at halos magmaraton papunta sa banyo. Ma'am, ingat po! Sigaw ni Carlo habang papaalis si Patricia. Sa loob ng banyo habang umiihi si Patricia, napatingin siya sa kisamet na pahawak sa noo. Anong ginagawa ko sa buhay ko? Nag-lingerie ako para sa hardinero? Uminom ng isang pitsil ng tubig para magpakyut? Tapos ngayon, muntik pa akong maihi sa kusina. Napatawa pa rin siya ng mahina sa sarili. Pero, guwapo talaga siya. Sambit ni Patricia habang inaalala ang mukha ni Carlo na nakatingin sa kanya, puno ng pag-aalala. Kinaumagahan, mainit ang sikat ng araw pero malamig ang simoy ng hangin sa hardin. Abala si Carlo sa pagdidilig ng mga tanim na rosas. Pawisan siya, suot ang itim na sando at lumang maong pants. Kita ang mga linya ng katawan. At naroon si Patricia, naka-sundress na kulay puti. Nakasuot ng designer sunglasses, pero ang atensyon niya ay hindi sa araw, kundi kay Carlo. Grabe, ang macho-macho talaga ni Carlo, lalo na sa suot niyang sando, bakat na bakat ang pandesal. Sambit ni Patricia habang nakangiti at naglalakad na parang may sariling mundo. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga rosas, kunwari inaamoy ang mga ito.
Pero sa totoo lang, ay sinusulyapan niya lang talaga si Carlo. May hawak pa siyang iced coffee. Hi, Carlo. Ang ganda ng roses ngayon ah. Oo, ma'am. Mabango yan. Magandang mga tanim. Sabi ni Carlo na hindi man lang sumulyap sa kanya at abalang-abala sa pagdidilig. Napangiti si Patricia pero medyo naiinis dahil hindi man lang pinansin ni Carlo ang porma niya. Mas binubuhos pa nito ang atensyon sa mga halaman sa hardin. Hindi mo man lang ako pinupuri ha? Ako rin kaya maganda't mabango. Hindi sumagot si Carlo at hindi pa rin siya tinitingnan. Bigla na lang, habang inaamoy niya ang isang bulaklak, may maliliit na insekto na parang langaw ang pumasok sa butas ng ilong niya. Ah! May pumasok sa ilong ko! Carlo! Napatras si Patricia dahil sa sobrang panik. Nabitawan niyang iced coffee at tumilapon ito sa damo. Agad namang lumapit si Carlo. Hawak ang kanyang tuwalya. Ma'am, sandali lang. Dahan-dahan. Huminga kayo sa bibig niyo. Baka nasa loob pa. Carlo, ayoko na may insekto sa ilong ko. Baka umakit yan sa utak ko. Tanggalin mo. I-CPR mo ang ilong ko. Hinawakan ni Carlo ang mukha niya. Pinisil ng bahagya ang ilong at may pinabaon na panyo. Suminga ka, ma'am. Malalim. Sa labas dapat ang hangin. Suminga nga si Patricia. At sa wakas, lumabas ang insekto. Tumilapon ito sa lupa at agad namang pinapakan ni Carlo. Okay na ba ako? May nakikita ka pa bang insekto sa butas ng ilong ko? Tinignan ni Carlo ang butas ng ilong ni Patricia. Wala na, ma'am. Ligtas ka na. Habang hawak pa rin ni Carlo ang mukha niya, eksaktong dumating si Alex, ang ex-boyfriend ni Patricia. Nakatayo sa may gate, halatang galit at naguguluhan. Anong nangyayari rito? Patricia, sino yung lalaking yan? Bakit hawak niyang ilong mo? Bulalas ni Alex. Namumula ang mukha nito sa galit. Nabigla si Patricia. Ngunit sa halip na magpaliwanag, ngumiti siya ng mapang-akit at agad yumakap sa braso ni Carlo. Si Alex Buenaseda ay ang ex-boyfriend ni Patricia. Magkasing edad lang silang dalawa kaya naman nagkasundo sila agad. Ngunit umabot lamang ng kalahating taon ang kanilang relasyon. Mistiso, mapupungay ang mga mata at medyo pahabang matibay na panga ni Alex. Toned at fit rin ang kanyang katawan, ngunit mas matangkad sa kanya si Carlo. Ah, siya? Siya ang bagong boyfriend ko. Bakit? May problema ka? Ma'am. Nagulat naman si Carlo at sinubukang alisin ang pagyakap ni Alex sa braso niya. Ngunit lalo pang hinigpitan ng dalaga ang pagyakap dito. Please lang, Carlo. Sakyan mo muna. Bulong ni Patricia sa hardinero. Boyfriend mo? Siya? Yung hardinero na yan? Halos hindi makapaniwala si Alex sa kanyang narinig. Oo, at least hindi siya sinungaling. Hindi siya nangangaliwa. Hindi siya katulad mo. Lumapit si Alex kay Patricia at mukhang desperado na ito. Patricia, please, wag mo akong gantuin. Alam mong sa'yo lang ako. Nagkamali ako, oo. Pero isang beses lang. Hindi ko na uulitin. Bigyan mo lang ako ng isa pang chance. Isang beses lang? Isang beses ka lang nahuli, Alex. Hindi ibig sabihin nun, isang beses mo lang ginawa. Naging matigas ang tono ni Patricia. Hindi yan totoo. Wala nang iba. Lasing lang ako nung gabing yun. Aksidente lang lahat. Tumaas ang kilay ni Patricia dahil sa kaniyang narinig. Aksidente? Hinubad mo yung damit mo. Aksidente? Hinila mo yung babae papasok sa kwarto. Aksidente? Hinalikan mo sa leeg. Aksidente? Huwag mo kong gawing tanga, Alex. Patricia, patawarin mo na ako. I love you. Ikaw lang ang mahal ko. Naging tanga ako. Pero alam mong seryoso ako sa'yo. Please. Halos magmakaawa na si Alex pero nanatiling matigas ang ekspresyon ng mukha ni Patricia. Alam mo kung kailan mo ako nawala, Alex? Nung araw na pumili ka ng iba. Hindi ko kailangan ng lalaking hindi ako kayang panindigan. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Magbabago ako. Gagawin ko lahat. Huli na. Hindi ako marunong magbigay ng second chance. Hindi ako nagre-recycle pag binasura ko na.
Patricia! Napayuko si Alex at nangilid ang luha nito. Lumapit naman si Patricia sa kanya, pero walang bahid ng awa sa mukha ng dalaga. Alam mo, hindi ka lang ang may kasalanan. Siguro ako rin. Nagsawa ako. Nainip ako. Pero ang pinakaayoko, niloko mo pa rin ako kahit alam mong malapit na akong bumitaw. Gagawin ko lahat para bumalik ka. Hindi ako titigil. Well, good luck. Kasi kahit anong gawin mo, hindi na kita babalikan. Tumalikod siya at nilapitan si Carlo na nakatayo pa rin. Tahimik lang sa gilid. Umalis na si Alex. Tuluyang nadurog ang puso. Tahimik na naman ang paligid. Ilang sandali, nagsalita si Carlo. Ma'am, hindi mo dapat sinabi na boyfriend mo ko. Kung anumang drama na meron kayong dalawa, ayoko sanang masangkot doon. Alam ko. Sorry. Gusto ko lang siyang saktan gaya ng sakit na binigay niya. Tumingin ng diretso si Carlos sa mga mata niya. Gusto ko lang sanang linawin sa'yo na kahit hardinero lang ako sa mansyon mo, hindi ako prop sa eksena niyo. Napayuko si Patricia sa sinabi ng binata sa kanya. Hindi ko naman sinasadya. Sana sinabi mo na lang ang totoo sa kanya. Kung ayaw mo na sa kanya, sabihin mo ng diretso. Ipagpapatuloy ko ng ginagawa ko, ma'am. Tumalikod na si Carlo at nagpatuloy sa kaniyang ginagawa. Naiwan si Patricia sa gitna ng hardin. Tila'y napagtanto niya sa unang pagkakataon na hindi lahat ng lalaki ay madaling mahuhulog sa kanya. Iba si Carlo sa mga nakilala niya. Kinabukasan, nakaupo si Patricia sa veranda. Tahimik na humihigop ng kape mula sa mamahaling tasa. Suot niyang peach satin robe, may lungkot sa kanyang mga mata. Sa hardin, si Carlo'y abala sa pagwawalis. Walang kamalay-malay sa mga matang kanina pa nakatutok sa kanya. Hindi ba talaga ako sapat para sa kanya? Diyos ko, anong kulang sa akin? Bulong ni Patricia sa sarili. Napabuntong hininga siya. Waring sumusuko na. Lumapit si Yaya Doris. May dalang basket ng mga prutas. Ano yan, Iha? Ba't ka nakasimangot? Mukha kang naubusan ng pag-asa sa buhay. Ngumuso naman si Patricia kay Carlo. Yaya, ilang araw ko nang ginagawang lahat para mapansin ako ni Carlo. Pa-cute dito, papansin doon. Wala, deadma. Inilapag ni Yaya Doris ang mga prutas sa mesa at tumabi siya kay Patricia. Dahil laging nasa business travel ang mami ng alaga niya at pumanaw na ang daddy nito, nagsilbi na rin siyang pangalawang magulang ni Patricia. Siyang napagsasabihan ng dalaga sa lahat ng mga problema niya, kahit problema sa buhay pag-ibig. Ay, si Carlo pala ang target mo. Pagbibiro ni Yaya Doris. Sino pa ba, Yaya? Alam nga namang si Mang Eddie, ang driver natin. Aba, kung ako sa'yo, hindi ako susuko agad. Wala pa yung nobya, sa pagkakaalam ko. Yan nga ang nasabi niya sa akin, Yaya. Pero, paano mo nalaman? Hindi ko kasi kayo nakikita na nag-uusap. Parang yung mga halaman ng sardin ang kinakausap ni Carlo eh. Kasi nung isang araw, nagkukwentuhan kami habang nagpapahinga siya. Tinanong ko kung may nililigawan. Sabi niya, wala pa raw. Pero ang sabi niya yata, gusto niya raw yata yung Maria Clara, kung tamang pagkakaalala ko. Napakunot noon naman si Patricia. Maria Clara? Yung tipong mahinhin? Simple? Halos hindi umiimik? Yun nga. Ayaw daw niya ng mga babaeng sobrang kikay. Laging nagme-makeup at parang laging rumarampa kahit na walang runway. Tahimik naman na nagpanik si Patricia dahil lahat ng ayaw ni Carlos sa babae ay tila akma sa kanya. Sa sandaling yon, napalingon si Patricia sa hardin. Doon niya nakita si Carlo, kausap si Clara, ang kasambahay. Si Clara sa kanyang simpleng bestida at maayos na ponytail ay mahinhing nakangiti. Humalakhak pa sila ni Carlo sa isang pribadong biro. Seriously? Katulad ni Clara? Yung halos hindi marunong mag-hi sa akin dahil sa sobrang mahiyain? Halos napasigaw si Patricia sa inis. Natawa naman si Yaya Doris. Baka yan talaga ang type niya, Iha.
Tumayo si Patricia at huminga ng malalim. No way. Carlo is mine. Hindi ako matatalo sa simplicity. Hindi ngayon. Pero paano ka mapapalapit sa kanya kung ang gusto niya ay hindi gaya mo? Tumaas ang kilay ni Patricia at tila may bahagyang ngiti sa labi. Simple lang, Yaya. Kung gusto niyang Maria Clara, then I'll become Maria Clara. May pag-aalala naman sa mukha ni Yaya Doris dahil nakita niya sa mukha ni Patricia na seryoso ito. Paano yun, Iha? Di ba hindi ka nga marunong bumulong? Yaya, what Patricia wants, Patricia gets. At sa puntong yun, nagsimula ang pagbabago ni Patricia. Handa na siyang magpaalam sa mga designer clothes niya at makeup. Desidido na siyang maging si Maria Clara 2.0. Hindi pa niya alam kung magtatagumpay siya pero isang bagay ang malinaw. Gusto niya si Carlo at hindi pa siya nabibigo sa mga lalaking gusto niya. Habang papalayo si Carlo mula kay Clara, sinundan siya ng tingin ni Patricia. Ngayon, hindi lang yun tingin ng paghanga, kundi ng isang babaeng may planong akitin, suyuin, at angkinin ng puso ng lalaking hindi siya pinansin. Kinaumagahan, sa loob ng mansyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto ni Patricia. Unti-unti siyang lumabas, suot ang simpleng puting sando at cotton pajama. Balot ang ulo ng malaking scarf, may suot na malalaking shades at tila may itinatagong mahalagang sikreto. Habang palapit siya sa kusina, halos itakip niya ang kaniyang kamay sa buong muka. Sa tuwing may kasambahay na dadaan, yumuyuko siya o nagtatago sa likod ng kurtina. Diyos ko, ngayon lang ako lumabas ng kwarto na ganito ang itsura. Kung makita ko ni Carlo, baka akalain niyang may sakit ako. Pero, tiis para sa Maria Clara 2.0. Bulong ni Patricia sa kaniyang sarili. Sa kusina, abala si Yaya Doris sa pag-aayos ng almusal. May piniprito siyang toyo habang kumakanta ng lumang kundiman. Bigla siyang napalingon nang may maramdaman siyang presensya sa likod niya. Ay, anak ng kabayo! Sino ka? Sigaw nito nang makita si Patricia. Ako to, Yaya. Si Patricia. Napakunot naman ang noo ni Patricia habang hinuhubad ang kaniyang shades. Nanlaki naman ang mga mata ni Yaya Doris sa nakita niya. Naku po, akala ko multo. Abay, walang kilay. Para kang alien na naabutan ng baha. Napabuntong hininga naman si Patricia sabay upo sa bangko. Drawing lang naman lagi ang kilay ko, Yaya. Natural na mukha to. Raw, organic. Napaupo rin si Yaya Doris. Hindi makapaniwala sa nakikita niya. Ni minsan, hindi niya nakita na walang makeup ang alaga niya. Abay, hindi ko nga naisip na may balat pa lang ilong mo. Sanay ako sa contouring mo eh. Tapos ngayon, wala man lang kulay ang labi mo. Diyos ko, ikaw ba talaga to, Iha? Yes, Yaya, ako to. Pero simula ngayon, hindi na ako si Patricia na kilala mo. Hindi na ako ang babaeng may eyelash extension, nose contour at highlighter. Napahigop naman si Yaya Doris ng kape kahit na sobrang init pa nito dahil sa pinaggagawa ng alaga niya. Abat bakit naman? Si Carlo, gusto niya ng Maria Clara, hindi ba? Babaeng mahinhin, simple, hindi mo kang may photoshoot kahit naglalakad lang sa garden. Sabi ni Patricia na tila napatingin sa kawalan. Napanganga naman si Yaya Doris sa kanyang narinig. Kaya pala palagi kang late magagahan. Akala ko dahil wala kang gana. Yun pala, busy ka sa pagme-makeup mo. Napatawa naman ng kaunti si Patricia. Guilty as charged, pero hindi na ngayon. Today is the beginning of a new era. Patricia 2.0 version Maria Clara. Paano yan? Sanay kang magsalita na parang may kaaway lagi. Ngayon kailangan mo nang magtunog kampana ng simbahan. Ngumiti si Patricia na punong-puno ng kumpiyansa. Watch me, Yaya. I can do this. Makalipas ang ilang minuto, matapos makakain ng nilagang itlog at sinangag, lumabas si Patricia patungong hardin.
Dahan-dahan ang bawat hakbang. Tuwid ang likod. May hawak na maliit na libro sa panitikan. Ang No Limit Tangere. Hinugot niya lang ito sa library ng kanyang mami para gawing props. Dumaan siya sa tapat ng halamanan kung saan abala si Carlos sa pagdidilig. May suot itong puting sando at shorts, may pawis sa noo at may hawak na hose. Napatigil ito nang mapansin si Patricia. Kumunot ang noo. Ma'am Patricia? Magandang umaga, Carlo. Mahinhin na sagot ni Patricia. Napatingin naman si Carlos sa mukha niya. May nangyari ba sa'yo? I mean, ibang-iba ka ngayon. Ngumiti lang si Patricia na parang walang nangyayari. Wala naman. Simple lang. Narealize ko lang, mas masarap sa pakiramdam ang pagiging natural. Tumango naman si Carlo habang nakatitig sa kilay ni Patricia na halos wala na. Alam mo, mas maganda ka pala nang walang makeup. Napangiti naman si Patricia sa sinabi ni Carlo. Talaga? Oo, parang mas ikaw, mas totoo. Napabuntong hininga si Patricia. Pinipigilan ang pagtili. Paulit-ulit niyang sinasambit sa sarili niya na siya si Maria Clara 2.0. Tumango si Patricia ng dahan-dahan. Salamat, Carlo. Sana mas makilala mo pa ang totoong ako. Napangiti naman si Carlo. Sure. Alam mo, bihira ang babaeng ganyan ngayon. Pati ang pangiti ni Patricia ay naging mahinhin rin pero ang lakas ng kabog ng puso niya. Gusto niya nang tumambling dahil sa kilig na nararamdaman. I guess, minsan kailangan lang ng tamang dahilan para lumabas ang tunay na sarili. Nagpatuloy si Carlos sa pagdidilig, pero paminsan-minsan ay sumusulyap kay Patricia. Si Patricia naman ay dahan-dahang umupo sa isang bench. Binuklat ang librong hawak, kahit hindi niya naiintindihan ang laman nito. Dumating si Clara, may dalang timba ng tubig, at ngumiti kay Carlo. Ngumiti rin si Carlo pabalik, at saglit na tinulungan ito sa pagbubuhat. Napatingin naman si Patricia sa kanila. May kirot sa puso niya, pero napigilan niyang mapikon. Hindi ako pwedeng matalo kay Clara. Kahit ilang taon pa siyang maglaba rito, hindi siya magiging si Patricia at hindi niya alam kung paano maging Maria Clara 2.0. Bulong ni Patricia sa sarili habang panakaw na sumusulyap sa dalawa. Napatingin sa kanya si Carlo mula sa malayo at muling ngumiti. Tumango si Patricia at ibinalik ang tingin sa kaniyang libro. Pilit iniintindi kung ano ang ibig sabihin ng salitang kinukulapulan. Pero kahit hindi maintindihan ni Patricia ang binabasa niya, may ngiti pa rin sa labi niya dahil napapansin na siya ni Carlo. Ito na ang simula, Carlo. Handa akong talikuran ng eyeshadow, ang lipstick, ang cat eyeliner. Kung kapalit nito ay ang pagtingin mo. Bulong ni Patricia. Isang hapon sa hardin, nakaupo si Patricia sa isang lumang bench na gawa sa kahoy. Suot niyang isang simpleng floral bestida. Naka-ponytail ang buhok, walang makeup, at may hawak na cellphone. Halatang pagkainip at pagkadismaya sa muka. 3 linggo na. 3 linggo nang walang bagong post. Puro likes na lang ng luma kong video. Halos wala na ring comments. Bumababa na ang reach ko. Bulong ni Patricia sa sarili habang nag-i-scroll sa kaniyang cellphone. Napabuntong hininga siya at huminto sa pag-scroll. Ipinikit niya ang mga mata at itinakip ang cellphone sa mukha niya. Wala naman akong ibang alam kundi makeup. Lahat ng content ko, unboxing, tutorials. Ngayon, hindi na ako nagme-makeup. Diyos ko, bakit ko ba ito sinimulan? Lumapit sa kanya si Carlo habang may dalang timba. Galing siya sa likod ng mga halaman. Pawisan pero kalmado ang muka. Napansin niyang pagkasalampak ni Patricia sa bench. Okay ka lang ba dyan, ma'am? Nagulat naman si Patricia at bumalik sa kanyang Maria Clara mode. Inayos niyang kanyang pagkakaupo at pinilit ngumiti. Ay, Carlo, magandang hapon.
Sa sobrang ipit ng boses ni Patricia, para na siyang duwende. Nagtaka naman si Carlo. Ba't ganyan ang boses mo? Para kang sinaniban. Namula naman si Patricia. Hindi ganito lang talaga ako magsalita kapag nagmumuni-muni. Depensa niya. Tumango si Carlo habang tinatanggal ang mga tuyong dahon sa halamang nasa paso. Nagmumuni-muni. Akala ko may problema ka. Parang malalim kasing iniisip mo. Napatingin naman si Patricia sa cellphone niya. Wala lang. Konting problema sa career. Hindi ko na alam kung anong ipopost. Makeup lang kasi ang forte ko. Pero simula nung, pinili kong maging simple. Parang wala na akong ma-post online. Tumigil si Carlos sa ginagawa at umupo sa kabilang dulo ng bench. Hindi niya tiningnan si Patricia, pero nagmukhang nag-iisip. Eddie, maghanap ka ng bagong content. Napakunot noo si Patricia. Ano nga? Hindi naman ako marunong magluto. Hindi rin ako marunong kumanta. Ayoko namang mag-TikTok dance. Baka mawalang dignidad ko. Napatingin si Carlo sa mga halaman sa hardin. I-video mo kaya tong mga halaman. Yung monstera, malaki na at maganda na. Yung succulent sa kabilang side, pwede mong i-feature. Napatingin naman ang mariin si Patricia kay Carlo. Nagtataka kung seryoso na ito. So, gusto mong gawin akong plantita? Kung makakatulong sa'yo, bakit hindi? Napatingin naman si Patricia sa camera ng phone niya at napangiti. Sige, gagawin ko na to for content. Pero ang nasa isip niya ay mas magiging madalas ang pagpunta niya sa hardin kung dito siya gagawa ng content. At mas mapapadalas ang pagkikita nila ni Carlo. Ginawa ni Patricia ang plano niya at naging matagumpay naman ito. Pagkalipas ng ilang araw, dali-dali siyang pumunta kay Carlo dala-dala ang magandang balita. Carlo! Nag-viral yung video na in-upload ko. Akala ko sa makeup lang ako mag-viral. Pati sa pagpaplantita rin pala. Abala naman sa pagdidilig si Carlo, kaya hindi niya maunawaan ang sinasabi ni Patricia. Yung video ko ng isang araw, yung pinayo mong content, yung halaman, yung mga padilig na may slow-mo, Carlo, ang daming nanood. Gaano karami? As in, mga 120,000 views in 2 days lang. May mga nag-comment pa lang, ang ganda raw ng boses ko habang nagsasalita. Sinisipon pa ako noon. Di ayos, bagay sa'yo. Tahimik lang, hindi na kailangang sumigaw. Natawa naman si Patricia sa sinabi ni Carlo. Oo nga parang hindi na ako yung dating content creator na bungisngis. Ngayon, soft-spoken na ako. Parang Maria Clara na may paso. At least, hindi mo na kailangang mag-ayos ng 2 oras sa kwarto para lang sa videos mo. Alam mo ba, dati hindi ako lalabas ng kwarto na walang kilay. As in, kahit si Yaya Doris hindi ako nagpapakita ng walang drawing. Ngayon, tingnan mo, wala. Hubad na hubad ang mukha ko, pero ang daming likes. Mas gusto siguro nilang makita kang totoo. Hindi ko inakala na magiging successful ako ng ganito. Walang makeup, walang lighting, walang script. Basta lang ako. Halaman na tong bench na to. Simple lang naman talaga minsan ang kailangan. Tumitig naman si Patricia sa cellphone niya at naging seryoso ang mukha nito. Ang daming nagsasabi sa comment section, Ate, okay ka lang po? Kasi nga, iba raw ang aura ko. Sabi ko, oo naman, hindi lang ako yung dati. Baka nga mas okay ako ngayon. Yun ang importante. Napatingin naman si Patricia kay Carlo. Carlo, salamat ha. Kung hindi mo ko pinayuhang gumawa ng mga content sa mga halaman, baka hanggang ngayon nasa kwarto pa rin ako. Pinoproblema kung anong bagong look ang gagawin ko. Wala yun. Sabi mo kasi, wala ka nang maisip di, tinuro ko kung anong nandito lang. Kaso, ang dami ring nagtatanong kung saan na raw ang kilay ko. Napangiti si Carlo.
Sabihin mong namamahinga o nag-resign. Isang hapon sa loob ng mansyon, nakahiga si Patricia sa sofa. Naka-oversized shirt at short. Walang makeup. May hawak siyang no limitang here at nakangiti habang nagbabasa. Hala, Maria Clara, ang landi mo rin pala minsan, pero cute kayo ni Ibarra, promise. Pagtawa ng dalaga habang nagbabasa, nagpipigil siya ng kilig, pero kita sa mukha niya na parang naiisip niya si Carlo habang binabasa. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok sina Zuzi at Cristel, parehong glam, fresh from party. May milk tea sa kamay at shade sa ulo. Silang mga kaibigan ni Patricia. Hoy Patricia, buhay ka pa? Anong nangyayari sa'yo ha? Bulalas ni Suzy sa kaibigan. Takang-taka sa itsura nito. Te, as in ikaw ba yan? Wala kang makeup? May sakit ka ba? Tanong ni Cristel habang tinititigan ng husto si Patricia. Wala no, okay lang ako. Nagbabasa lang. May masama ba doon? Napatitig naman si Suzy sa binabasa ng kaibigan niya. Halos mapanganga siya sa gulat. Nagbabasa? Ng libro? No limitang here pa talaga? Wait, what? No limitang here? Patricia, seryoso? I mean, kaya mong basahin niya nang hindi inaantok? Te, ikaw ba to? Kasi yung kilala kong Patricia, mas busy pa sa makeup tutorial kaysa sa pagbabasa ng old school na libro. Pagbibiro ni Cristel, pinipigilan ang pagtawa. Guys, seryoso, ang sarap palang magbasa pag walang istorbo, tahimik lang, walang ingay, walang pressure. Paliwanag ni Patricia. Ay wow, ikaw nang tahimik. Dati-rati ikaw pang nagyayaya ng party, ngayon hindi ka na lumalabas. Sabi ni Suzy. Baka nagbago na talaga ako. Priorities, you know. Hindi na ako ganun ka-excited sa ingay, sa crowd, sa attention. Mas gusto ko na ngayon yung simple, yung totoo. Depensa ni Patricia. Simple? O baka naman may lalaki? Aminin mo na te, iba yung aura mo yung tipong in love. Tumaas ang kilay ni Cristel, handang gisahin si Patricia. Si Carlo no, yung hardinero. Pag-uusisa ni Suzy. Oo, siya. Teka, paano niyo nalaman? Sino nag-chismis sa inyo? Nagtaka naman si Patricia kung paano nalaman ng dalawang patungkol kay Carlo. Grabe ka te, totoo pala yung chismis ni Alex? Pumatol ka sa hardinero? Bulalas ni Cristel na halos hindi makapaniwala sa kaniyang narinig. Girl! As in, why? Ang dami mong options. Ang dami nating friends na may kotse, may kondo, may business. Paliwanag ni Suzy. Bakit? Kailangan ba may kotse para mahalin? Kailangan ba may kondo para sabihing worth it sila? Di sana lahat ng mayaman masaya. Hindi naman ganun, Suzy. Hindi pera yung hinahanap ko. Nakaramdam ng inis si Patricia dahil sa pangiinsulto ng mga kaibigan niya sa kanya at kay Carlo. Hindi naman sa ganon, pero bagay ba talaga kayo? I mean, iba yung mundo niya. Sabi ni Cristel. At bakit hindi kami bagay? Alam niyo, sa kanya ko lang naranasan naming makinig sa akin, na kahit magulo yung kwento ko, sinusubukan niyang intindihin. At higit sa lahat, pagkasama ko siya, hindi ko kailangan magsuot ng maskara. Hindi ko kailangan maging perpekto. Tumaas na ang boses ni Patricia at nagkaroon ng tensyon sa loob ng mansyon. Pero Patricia, may image ka. Ang dami mong followers. Brand mo yung glam life. Tapos ngayon, ikaw na si Patricia na walang kilay? Nako, pagtatawanan ka ng ibang mga friends natin. Ani ni Suzy. Ano ngayon kung simple? Kayo lang bang pwedeng mamili ng gusto nyo? Ako, pinili ko yung nagpapasaya sa akin. Hindi niya napigilan ni Patricia na sumabog dahil sa inis na nararamdaman sa kaniyang mga kaibigan. Hindi niya akalain na huhusgahan siya ng mga ito. Baka naman na-fall ka lang kasi mabait siya. Pero isipin mo rin te, hindi to fairy tale. Real life to.
Sambit ni Cristel na naiinis na rin. Alam ko, pero sa totoo lang, mas okay na ako ngayon kaysa dati. Hindi ko na kailangang i-please lahat. Hindi na ako pagod kakapanggap. Naging matalim ang mga salita na lumabas sa bibig ni Patricia. So, kami, fake friends na? Namula si Susie dahil sa galit. Hindi, pero kung pupunta lang kayo rito para laitin si Carlo at pangaralan ako kung sinong karapat-dapat para sa akin, baka kailangan muna nating magpahinga bilang magkaibigan. Natahimik ang dalawa dahil sa sinabi ni Patricia. Napatingin sina Susie at Cristel sa isa't isa. Wow, okay. Hindi kami sanay sa ganyang Patricia. Sagot ni Cristel. Iba ka na nga. Dagdag ni Susie. Siguro nga, pero hindi masama yung magbago. Lalo na kung alam mong mas totoo ka sa sarili mo. Naging kalmado si Patricia. May pagsisisi sa mga nabitawan niyang salita sa mga kaibigan. Sige na nga, baka kailangan mo muna ng space. Sabi ni Cristel. Let's go, Cristel. Baka pati tayo pagbasahin niya pa ng No Limit Tangere niya. Naiinis na bulalas ni Susie. Umalis ang dalawa. Naiwan si Patricia sa sala. Bumuntong hininga siya. Kinuha ulit ang libro. Okay lang. At least ngayon, alam ko na kung sino yung kaya kong tanggapin kahit walang makeup. Bulong ni Patricia sa sarili. Kinagabihan, pumunta si Patricia sa veranda ng mansyon. Umupo siya sa duyan. Suot niya ang oversized hoodie, may kumot sa tuhod. At hawak ang isang lata ng bira. Wala siyang makeup at medyo gulo ang buhok. Nakatingin lang sa madilim na langit. Parang may iniisip. Nahigop na ang kalahati ng beer pero tila wala pa rin siyang gana. Hindi niya napansin na naroon pala si Carlo. Galing ito sa likod ng hardin. May dalang maliit na timba ng mga pinutol na damo. Napatigil ito nang makita si Patricia. Pero hindi agad nagsalita. Saglit niya itong pinanood. Tinapik niya ang kahoy na poste. Bahagyang nagpaparamdam. Ba't nandito ka, Ma'am Patricia? Umiinom ka ba mag-isa? Nagulat naman si Patricia. Napahigpit ang hawak niya sa beer. Tinatago niya ito sa gilid ng katawan. Wala siyang nabasa sa No Limit Tangere na umiinom ng alak si Maria Clara. Natakot siya na pag mahuli siya ni Carlo na umiinom, baka mawalan ito ng gana at masayang ang effort ni Patricia. Ay, Carlo, akala ko, wala to, iced tea lang. Napangiti naman si Carlo. Iced tea? Sa lata na may bula? Medyo matapang yatang timpla ng iced tea mo. Pagbibiro ni Carlo, nahihiyang napangiti si Patricia. Okay, fine. Beer. Pero isa lang to, swear. Alam kong hindi bagay pero minsan lang naman. Hindi naman masama yan. Lalo na kung kailangan. Umupo si Carlo sa bakanting monoblock chair sa tabi. Tumingin siya sa beer. May extra ka pa ba? Natawa si Patricia na may halong pagkagulat. Ha? Akala ko hindi ko umiinom. Hindi masyado sa ngayon, pero dati, madalas din, kapag malamig ang gabi, kapag pagod, o kapag may bumabagabag. Inabot ni Patricia ang lata ng beer niya. Oh, tikman mo. Wala na akong extra kalahati pa lang naman yan. Kinuha ni Carlo ang beer at uminom tapos ibinalik kay Patricia. Nakakamiss rin pala yung lasa ng malamig na beer. Tumingin sa kanya si Patricia. Ikaw ba, Carlo? May bumabagabag ba sa'yo? Ako? Sanay na ako sa gulo ng mundo. Pero ikaw, halatang may iniisip. Bumuntong hininga naman si Patricia. Minsan, kahit surrounded ako ng tao, parang ang lungkot ko pa rin. Kahit madilim ang gabi, pansin ni Carlo ang lungkot sa mga mata ni Patricia. Tulad ngayon? Tulad ngayon, akala ko, okay na ako. May bagong content, maraming likes, maraming views. Pero kanina, napaisip lang ako.
Ang dami kong followers. Pero, ilan ba talaga dyan yung kilala ako? Yung nagmamalasakit? Totoo yan. Minsan kahit isang tao lang na tunay ang concern, sapat na. Kanina, dumalaw sina Suzy at Cristel. Dati kong barkada. Akala ko, namimiss nila ako. Pero, ang una nilang tanong, may sakit ka ba? Kasi raw hindi na ako nagme-makeup. Wala na raw akong kilay. Hindi raw ako bumabarkada. Tapos, tinawanan nila ako nung nabanggit ko yung pangalan mo. Napakunot ang noo ni Carlo sa narinig niya. Ako? Tanong ng binata kay Patricia. Oo, sabi raw nila. Totoo pala yung sabi ni Alex, na pumatol ako sa hardinero. Parang joke lang sa kanila. Para bang nakakahiya? Sagot ni Patricia. Saglit namang tumahimik si Carlo. Sanay na ako sa ganun, pero masakit pa rin kapag galing sa mga taong mahalaga sa'yo. Exactly. Ipinagtanggol kita. Pero, hindi lang dahil gusto kitang ipagtanggol, kundi dahil totoo yung nararamdaman ko. Ayokong maliitin ka. Kasi sa lahat ng tao, ikaw lang yata yung nakausap ko ng totoo. Napangiti naman si Carlo sa sinabi ni Patricia. Nagtama ang kanilang mga mata. Salamat. Carlo, tanong lang. Ano yun? Pagtataka ni Carlo. Kung hindi ako si Patricia, as in, hindi ako kilala, hindi ako sikat, walang pera, kakaibiganin mo pa rin ba ako? Oo, kasi hindi ko naman kailangan ng kilalang tao. Gusto ko lang ng totoo. Totoo ba ako sa paningin mo? Oo, kahit medyo mataray, maarte, pero pinipilit mong maging mabuting tao at yun ang importante. Ngumiti naman si Patricia, parang nawala ang lungkot at bigat na nararamdaman niya. Alam mo bang ikaw lang ang taong nagtanong kung okay lang ako? Nang hindi sabay ng tanong kung magpa-party ba tayo mamaya? Minsan kasi diba, kailangan lang natin ng kasama. Hindi para magpasaya, kundi para umupo lang sa tabi habang malungkot tayo. Natahimik si Patricia dahil sa sagot ni Carlo. Napatingin ito sa hardinerong katabi niya. May ngiti sa mga mata ng dalaga. Carlo, sambit nito. Ano yun? Gusto mo bang maging kaibigan ko? Tumingin si Carlo kay Patricia. Seryoso pero may maliit na ngiti. Gusto ko nga sanang tanungin yun sa'yo pero naunahan mo ko. So, friends? Oo, kapag nalulungkot ka, tatahimik lang ako sa tabi mo. Tapos kapag uminom ka, hindi kita sisisihin, pero aagaw ako minsan ng beer. Deal. At kapag may nagsabi ulit na hardinero ka lang, ako ang unang lalait sa kanila. Nagkatawa na naman sila. Una si Carlo, tapos si Patricia. Minsan lang silang tumawang ganon. Hindi pilit, hindi scripted, malaya. Pwede ba akong magtanong? Go! Masaya ka ba ngayon? Natahimik si Patricia. Saglit lang. Tumingin siya sa langit, tapos kay Carlo. Oo, kasi ngayon lang ako nakaramdam ng kapayapaan. Hindi dahil perfect ang lahat, pero dahil narito ka. Sapat na ba ako? Ikaw pa lang ang sapat na. Hinawakan ni Patricia ang lata ng beer at inabot niya ulit kay Carlo. Nagtagal ang tinginan nila. Walang halik, walang yakap, pero may malinaw na pagkakaunawaan. Lumagok naman si Carlo at inubos ito. Pwedeng humingi ng pabor? Ano yon? Tanong ni Patricia. Next time na malungkot ka, huwag ka nang iinom ng mag-isa. Ngumiti naman ang dalaga. Sige, next time, dalawa na tayo. Nasa isang tahimik na sulok ng mansyon si Patricia. Nakaupo sa sofa, nakasuot ng salamin
at may hawak na librong El Filibusterismo. May tumbler ng tsaa sa gilid. Tahimik, concentrated. Biglang may kumatok ng marahan. Si Carlo, dumungaw sa pinto. May suot na simpleng t-shirt at faded na short. Ma'am Patricia, o Patricia na lang. Mukha ka nang hindi nasisinagan ng araw. Ang ganda kasi ng librong binabasa ko. Napatingin naman siya sa bintana at naisip niya na matagal na siyang hindi nakakalabas. Pero, okay fine. Tama ka nga, Carlo. Halika, bawi tayo. Bukas ng madaling araw, alis tayo. Alis? Saan naman tayo pupunta? Basta, magsuot ka lang ng t-shirt, jogging pants at rubber shoes, okay? Jogging ba to? Pagtataka ni Patricia. Pwedeng jogging, pwedeng date. Depende sa pananaw mo. Napatingin si Patricia kay Carlo. Bahagyang kinilig. Okay, sabi mo yan ha, walang atrasan. Umuusbong pa lang ang liwanag ng madaling araw. Si Carlo'y nakatayo sa tapat ng gate. Suot ang backpack, may bit-bit na helmet. Naglalakad-lakad sa lamig. Bumukas ang gate. Lumabas si Patricia. Nakasuot ng gray na hoodie, jogging pants at rubber shoes. May maliit na backpack din. Mukhang inaantok pero excited. Totoo nga tong pinangako mong adventure. Pero, saan ba talaga tayo magja-jogging? Surprise nga, di ba? O siya, sumakay na tayo sa kotse ko. Full tank yun. Hindi na. Magmumotor tayo. Itinuro ni Carlo ang motor niya. Isang bulok na underbone. Kalawangin, labas ng wiring, at may tape sa side mirror. May tambucho pang tila handa ng sumabog. Si Patricia naman ay napakunot noo, pero pinigilan ng reaksyon. Sorry Yan lang ang kaya ng budget pero umaandar pa yan. Nahihiyang sambit ni Carlo. Sabi mo okay lang naman. Sagot ni Patricia pero nag-isip-isip siya kung makakarating ba talaga sila sa pupuntahan nila o baka naman papunta sa junk shop ang motor ni Carlo. Kung ayaw mo, pwede namang yung kotse mo. Tumingin si Patricia sa motor, tapos kay Carlo. Ngumiti siya. Oportunidad niya na ito na mayakap si Carlo. Hindi ako maarte, basta may helmet okay na ako. Napangiti naman si Carlo. Promise, ligtas ka sa akin. Sumakay na si Patricia, hawak niya ang bewang ni Carlo. Bahagya siyang napayakap. May halong kaba at kilig. Paandar na si Carlo pero biglang umusok ang tambucho. Umubo si Patricia. May libre pang vape! Bulalas ni Patricia. Sorry, bukas kasi ang aircon nito. Tumawa silang pareho. Tuloy ang biyahe nilang dalawa. Sa gitna ng madilim na kalsada, liwanag lang ng ilaw ng motor ang gabay nila. Pagdating nila sa paanan ng bundok, may maliit na waiting shed. Doon sila huminto. May dala si Carlo na flashlight at 2 bote ng tubig. Si Patricia, nabagot na agad. Wait lang, hiking? Seryoso ka? Napailing agad si Patricia. Alam niya na party girl siya pero hindi siya adventurous tulad ng iba. Tanging building lang ang naakyat niya at naka-escalator pa. Yun na nga yung surprise. Sabi mo, okay lang kahit saan. Bumuntong hininga si Patricia. Wala bang escalator dito? Wala pero may view to die for. Ika nga nila. Pahama ka, pero sige na nga. Nagsimula na silang umakyat. Maulan nung nakarang araw, kaya madulas ang lupa. Halatang hirap si Patricia. Hinihingal na siya. Nakakapit sa puno minsan at natapilok pa ng bahagya. Wait, Carlo! Gaano ba kataas to? Puro putik na ako. Sambit ni Patricia habang tinuturo ang mga pants niyang may bakas ng putik at tuyong damo. Okay lang yan. Ganyan talaga sa simula. Pero pag nasa tuktok ka na, makakalimutan mong dumaan ka sa putikan. Ngumiti si Carlo at nanatiling kalmado. Inabot niya ang kamay niya kay Patricia. Halika, tutulungan kita. Hindi agad kumilos si Patricia. Tumingin muna siya sa kamay ng binata
at parang nag-aalinlangan. Pero pagkatapos ng ilang segundo, marahan niyang inabot ito. Mainit ang palad ni Carlo, hindi magaspang, hindi ring malambot. Katamtaman lang, hindi gaya ng inaasahan niyang puro kalyo. Hindi pala kagaya ng iniisip ko. Bulong ni Patricia. Ano? Napatingin si Carlo sa kanya at nagtaka. Akala ko, alam mo na, yung kamay mo, baka puro kalyo kasi lagi kang nagtatrabaho sa garden. Gumiti lang si Carlo at hindi sumagot. Unti-unti silang umakyat at kahit madulas at mabigat ang daan, naging mas magaan ang bawat hakbang. Minsan ay napapatigil sila para lang huminga. Minsan para lang matawa sa hirap ni Patricia. Pagkatapos ng ilang minuto, sa wakas ay narating nila ang tuktok. Pag-akyat nila sa huling bahagi, halos sabay silang bumuntong hininga. Si Patricia, pawisan, may konting putik pa sa pisngi, pero hindi nag-alala sa itsura niya. Sa harap nila, bumungad ang tanawin, ang buong bayan. May mga bahay na may piraso ng laruan sa layo. Tinatanglawan ng langit na kulay kahel, rosas at bughaw. Sumisilip ang unang sinag ng araw sa likod ng ulap. Carlo, grabe! Sabi ni Patricia na punong-puno ng pagkamangha. Worth it ba? Tanong ni Carlo. Napangiti siya dahil sa ekspresyon ng mukha ni Patricia. Sobra. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Lumapit si Carlo sa kanya. Hindi na nagdalawang isip. Hinawakan ang kamay ni Patricia. Salamat. Kasi kahit anong ganda ng tanawin, iba pa rin pag may kasama ka na mahalaga sa'yo. Nagkatitigan sila. Wala munang halik. Pero damang-dama ang koneksyon na matagal nang inaasam ni Patricia. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganito sa isang lalaki. Alam mo, parang ang gulo ng mundo kapag nasa social media. Pero dito, tahimik lang. Walang kailangang patunayan. Walang filter, walang edit, walang likes, pero ito yata ang pinaka-genuine moment sa buhay ko. Habang patuloy sa pagsikat ang araw, magkahawak pa rin ang mga kamay nila. Maaga pa lang ay gising na si Patricia. Naka-joggers at simpleng shirt. May earphone sa tenga habang nag-exercise sa garden. Hindi na siya tulad ng dati. Hindi na puyat at hindi amoy alak. Halos mag-iilang buwan na rin siyang walang hangover. Ngayon, mas tahimik ang umaga niya at mas malinaw ang isip. Matapos ang quick jog, naupo siya sa ilalim ng malaking puno. Dalang librong binabasa niya sa kasalukuyan. Pride and Prejudice. You must allow me to tell you how ardently I admire and love you. Hi, Mr. Darcy. Sweet ka rin pala kahit na hindi ko masyadong maintindihan ang mga pinagsasabi mo rito sa libro. Ilang minuto pa, lumapit si Carlo mula sa direksyon ng greenhouse. May dalang tray ng halamang namumulaklak. Ang aga mo namang bumabad dyan sa libro mo. Baka sumobran ng talino mo niyan. Napatingin si Patricia at bahagyang natawa. Gusto ko munang magpahinga sa social media. At least dito sa libro, wala kang mababasang hate comments. Walang nagtatanong kung saan ang kilay at kung pumasok na raw ba ako sa kumbento dahil wala ng makeup tong mukha ko. Kaya nga ako, mas minamabuti kong ubusin ng oras sa ibang bagay kaysa sa paghawak ng cellphone. May cellphone ka pala? Patingin nga para ma-add naman kita sa social media account mo. Dinukot ni Carlo ang isang lumang Nokia 3210 sa bulsa niya. May rubber band na ang lumang dikipad na cellphone. Napahalakhak si Patricia. Diyos ko, ano ba yan, Carlo? Cellphone o calculator? Ikaw na lang yata ang may ganyan sa mundo eh. Kaya pala minsan hindi kita nakitang mag-scroll sa cellphone mo. Pantext ko lang to. Hindi ako nagsa-social media. Ayokong makiusosyo sa buhay ng iba. At ayoko rin pinapakailaman ng buhay ko. Napaka-private person mo naman. Sobra ka pa sa bilyonaryong takot makidnap. Sa loob ng bahay, si Yaya Doris ay nagmamasid mula sa kitchen window.
Nakatitig habang hawak ang isang tasa ng kape. Nako, ngayon ko lang nakita na ganyan kasaya ang alaga kong si Patricia. Kinabukasan habang nasa gitna ng pagbabasa si Patricia, may biglang nag-doorbell. Sunod-sunod, parang may kailangan agad. Pagbukas ng pinto, tumambad si Alex. Naka-leather jacket at shades kahit wala namang araw. May hawak na cellphone at nakakunot ang noo. Finally, Patricia. Akala ko, joke lang yung mga sabi-sabi. Pero ikaw nga to. Nanatiling kalmado si Patricia. Alex, anong ginagawa mo rito? Napailing si Alex at natawa sa sobrang inis. Hindi ka na, nagre-reply ka na Susie at Cristel. Hindi na sumasama sa inuman. Tapos ngayon, anong itsura mo? Para kang librarian. Manang na manang. Pinilit ngumiti ni Patricia, pero halatang pagkailang. Baka kasi ayoko na sa mga bagay na hindi ko naman talaga kailangan. Tumitig si Alex kay Patricia at may bahid ng pang-aasar sa mga mata nito. Nasaan na yung dating Patricia? Yung Patricia na fun, sexy, cool. Mula sa likod bahay, napansin ni Carlo ang ingay. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya nagsalita at tahimik na nakinig lang sa usapan ng dalawa. Kung boring para sa iyong tahimik na buhay, problema mo na yon. Okay, so ngayon, Maria Clara ka na. Next week Madre. From Maria Magdalena to Maria Clara, real quick. Sarkastikong sambit ni Alex. Hindi na nakapagpigil si Carlo. Pumasok siya sa loob ng bahay at pumagitna kina Patricia at Alex. Pwede bang tumigil ka na? Hindi ka na welcome dito kung ganyan ang tono mo. Binabastos mo na si Patricia sa sarili niyang pamamahay. Nanatiling kalmado si Carlo pero pansin ni Patricia na matalim ang tingin nito kay Alex. Napatingin naman si Alex kay Carlo at tumawa. Wow, may bodyguard ka na, Patricia. Wait, ikaw yung hardinero hindi ba? Hardinero lang ako dito pero hindi ko papayagang bastusin mo si Patricia. Lumapit si Alex kay Carlo. Mukhang maghahamon ng away. Grabe naman to. Feeling knight in shining armor. Pathetic. Isa pa, subukan mong ulitin yan. Baka hindi lang salitang matanggap mo. Sige nga, anong gagawin mo? Pangahamon ni Alex. Hindi pa siya nakontento at nagsalita pa ulit. Alam mo Patricia, pangit ka na. Wala ka ng dating. Bago pa makalayo si Alex, sinuntok na siya ni Carlo. Isang mabilis at diretso sa panga. Natumba si Alex. Anak nang! Nagulat si Alex at nasabid pa sa lakas ng suntok ni Carlo. Bumawi si Alex ng suntok. Tinamaan si Carlo sa gilid ng labi. Napaatras ito, pero hindi na siya gumanti. Tumingin na lang siya kay Patricia. Pasensya na, hindi ko sinasadyang maging bayolente sa harap mo. Nag-alala naman si Patricia dahil may dugo sa gilid ng labi ni Carlo. Huwag kang humingi ng sorry. Okay lang, Carlo. Tumayo si Alex. Galit na galit habang hawak-hawak ang kanyang panga. Bahala kayo sa buhay niyo. Enjoy your boring life. Bumuntong hininga naman si Patricia. Sa susunod, ilalagay ko ng mga aso dyan sa gate para hindi lang kung sino-sinong pumapasok dito sa mansyon. Okay ka lang ba, Carlo? Hinawakan ito ang mukha ng hardinero at tinignan ng sugat nito. Okay lang naman. Sanay na rin ako sa ganito. Napatawa naman si Patricia. Wala sa mukha mong pagiging basagulero. Napakamot ng ulo si Carlo. Hindi naman sa basagulero ako. Ayoko lang na may babaeng binabastos. Lalo na sa harap ko. Nakakakulo ng dugo. Ngumiti lang si Patricia at hinila niya si Carlo papunta sa may bench. Kumuha siya ng maliit na first aid kit na nasa loob ng bahay. Masakit ba? Tanong ni Patricia habang nililinis ang sugat ng hardinero. Hindi. Mas masakit pa rin na marinig na sinasabihin ka ng pangit. Buti na lang at hindi na siya lumaban. Kundi baka magpatawag ka ng ambulansya. Napangiti naman si Patricia. Sa unang pagkakataon, may lalaking nagtanggol sa kanya.
Dati kailangan niya pang maging Amazona para lang maipagtanggol ang sarili. Pero si Carlo, handa siyang protektahan. Hayaan mo na yon. Bitter lang yung si Alex. Napakunot ng noo si Carlo. Ano bang nagustuhan mo ron? May tsurat mukhang mayaman pero mukhang wala pang napapatunayan. Napangisi si Patricia. Kung ano ako dati, ganun din si Alex. Waldas dito, waldas doon. Inom dito, inom doon. Totoo nga ang sinasabi nila. Pag hindi ka matino, hindi rin matinong tao yung ma-attract mo. Sa ngayon sinusubukan kong maging matino eh. Sana naman yung green flag na ang ma-attract ko. Napasulyap naman si Patricia kay Carlo. Hinihiling na sa pagkakataon na yon, mahulog na rin ang loob sa kanya ng hardinero. Tahimik na naglalakad si Patricia sa loob ng isang kilalang bookstore. Suot niya ang simpleng damit, white blouse at jeans. Ang buhok ay nakatali. Bit-bit niya ang maliit na bag na may lamang wallet, lip balm at maliit na notebook. Habang pinagmamasdan ng mga nakadisplay na libro, may hawak siyang isa sa mga pinakasikat na romance novel. Grabe, parang kami ni Carlo. May misunderstanding sa simula tapos eventually, nagka-developan. Sambit ni Patricia habang kinikilig pa. Pero, natauhan ng maalala na hindi pa pala sila. Lumapit siya sa counter, binayaran ng libro, at lumabas ng bookstore. Habang naglalakad si Patricia, nakatingin pa rin sa librong binili niya. Napalingon siya sa kaliwa ng may maaninag na pamilyar na muka. Pamilyar ang tindig, pamilyar ang lakad, at lalong pamilyar ang buhok. Si Carlo? Nagulat siya sa nakita. Si Carlo, ang hardinero sa bahay nila, na palaging naka-t-shirt, faded na jeans, at rubber shoes na halatang ilang taon nang ginagamit. Ngayon ay nakasuot ng branded na long sleeves, naka-slim fit dark jeans, at brown leather shoes. Pero ang pinaka-nakabighani kay Patricia ay ang mamahaling relo sa kaniyang kaliwang pulso. Rolex? Hindi yun fake. Nakita ko na yun sa isang feature sa YouTube. Halos 1 milyon ang presyo nun. Hindi pa siya nakaka-recover sa gulat ng may lumapit na babae kay Carlo. Chic-looking at halatang kikay. Nakadress ng pastel pink, may matching bag at wedges. Malinis ang makeup at maayos ang kulot ng buhok. Sorry I'm late. Traffic talaga sa EDSA. May lambing pa sa boses ng babae. Tumango lang si Carlo. Ngumiti. Tinapik ng babae ang braso nito. Sabay sabit ng kamay niya sa bisig ni Carlo. Halos hindi makagalaw si Patricia sa kinatatayuan niya. Anong nangyayari? Sino yan? Girlfriend niya? Pero paano? Akala ko hardinero siya. Hindi niya na namalayang sinusundan niya ang dalawa. Nakita niyang pumasok ang dalawa sa isang upscale restaurant sa gilid ng mall. Pangmayaman ito at pang special occasion. Umupo si Patricia sa sulok. Tinatakpan ng menu ang kalahating muka. Pinili niyang umupo malapit pero hindi masyadong lantad. Mula sa kinilalagyan niya, tanaw na tanaw niya si Carlo at ang kasama nitong babae. Good afternoon, ma'am. Ready to order? Malumanay na tanong ng waiter. Tubig lang po. Yung malamig na malamig. Isang pitchel kung pwede. Mahinang sabi ni Patricia habang nakatuon ang tingin kay Carlo at sa kasama niya. Yes, ma'am. Habang hinihintay ang order, hindi niya maiwasang titigan si Carlo. Mukhang kampante ito. Relaxed habang nakikipag-usap sa kasama niya. Hindi ko maintindihan. Nung isang araw halos mapigtas na yung tsinelas niya. Ngayon, may relo na worth more than our monthly groceries? Dumating ang tubig. Napainom si Patricia ng halos kalahating baso sa isang lagok. Nagpapanggap lang ba siyang hardinero? O ako ba pinaprank lang? Baka nasa reality show ako. Bulong ni Patricia. Napatingin sa paligid niya at baka may makitang mga hidden cameras. Nilingon niyang muli si Carlo. Napansin niyang nakangiti ito sa babae. Tawa ng tawa ang babae. Kumakain ng pasta habang si Carlo ay umiinom ng red wine na halatang hindi naman ordinaryong order. At wine?
Si Carlo nagwa-wine? Nakakapagduda talaga. Biglang tumingin si Carlo sa direksyon niya. Natigilan si Patricia. Mabilis siyang yumuko at nagkunwaring may nahulog. Ma'am, may problema po ba? Tanong ng waiter kay Patricia. Nawawala yung hikaw ko. Pero, ayun, nasa tenga ko lang pala. Sorry. Pagkukunwaring ni Patricia, umiling ang waiter at umalis. Nainis ito dahil tila napagtripan. Pagangat ni Patricia, wala na si Carlo at ang babae. Umalis na sila? Ganun na lang? Iniwan ko lahat para lang maging Maria Clara para sa taong hindi ko pala tunay na kilala. Tumayo siya. Mabigat ang hakbang. Hindi siya sigurado kung ano ba talaga ang totoong pagkatao ni Carlo. Pero isang bagay ang malinaw. May tinatago ito. Pagdating ni Patricia sa bahay, dala pa rin niya ang 2 librong binili sa mall. Hindi naman niya balak basahin ang mga ito. Binili lang niya para may maiuwi para lang may masabing ginawa siya buong araw. Ayaw niyang mapansin ni Yaya Doris na wala siyang ganang gumalaw. Pasara pa lang siya ng gate at bumuntong hininga na siya ng malalim. Pagod siya, hindi sa lakad, kundi sa damdamin. Ang gulo mo, Carlo. Bulong ni Patricia. Habang pakyat ng hagdan, bumabalik-balik sa isip niyang eksenang ayaw niyang maalala, pero hindi niya rin makalimutan. Si Carlo, nakapolong mamahalin. Yung klase ng tela na hindi mo basta mabibili sa kung saan. Ang relo niya, Rolex, hindi imitation. At higit sa lahat, ang babae, magara, maayos manamit. Halatang may sinasabi sa buhay. Umupo si Patricia sa kama. Pinagmasdan ng 2 librong hawak. Walang pakialam. Inihagis niya ito sa gilid ng kama. Reality show ba to o prank? Yung biglang may lalabas na artista tapos sasabihin, "Surprise! Niloko ka lang namin." Natawa siya na may kasamang Ines. Napailing siya. Hinubad ang sapatos. Ibinato sa gilid. Kung hardinero ka, bakit ka may Rolex? At kung mayaman ka, anong ginagawa mo sa likod bahay namin? Nagtatanim ng gumamela at nagbubungkal ng lupa? Anong logic doon? Hindi niya alam kung nalilito siya, nagagalit o nasasaktan. Siguro lahat. Hindi ko na alam kung niloloko mo lang ako, pinaglalaruan o may tinatago ka lang na ayaw mong sabihin. Buong gabing hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang tinitingnan ng cellphone. Wala namang bagong message. Wala ring missed call. Gusto niyang tanungin si Carlo pero dapat ba? Karapatan ba niyang malaman ang totoo? Kung hindi naman malinaw kung ano sila. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Agad siyang bumaba at lumingon sa bintana. Baka sakaling naroon si Carlo. Baka nandun, nagwawalis o nag-aayos ng halaman. Pero wala. Pagdating niya sa kusina, nadatnan niya si Yaya Doris ay abalang naghihiwa ng mangga. Yaya, si Carlo, hindi pumasok ngayon? May halong kabang tinig ni Patricia. Hindi raw muna makakapasok, iha. May aasikasuhin lang daw. Napakunot ang noo ni Patricia. Aasikasuhin? Anong klaseng aasikasuhin? Umiling si Yaya Doris habang tinatapos ang huling hiwa ng mangga. Hindi na niya sinabi. Basta raw ay ilang linggo siyang mawawala. May importante raw siyang kailangang harapin. Tahimik si Patricia. Napahawak sa likod ng silya. Pinilit niyang ngumiti. Yaya, napansin mo ba si Carlo nitong mga nakarang araw? I mean, sa itsura niya, may bago ba? Sapatos, relos, cellphone, baka kotse pa. Napaisip si Yaya Doris. Napakamot sa noo. Ay, parang wala naman, iha. Yung tsinelas niya kahapon nga medyo pudpud na. Ang cellphone niya luma na rin. Bakit? May napansin ka ba? Pilit ngumiti si Patricia, pero halatang hindi totoo ang ngiti. Wala naman. Napanaginipan ko lang siya kagabi. Naka-blazer, nakayate, tapos may kasamang babae, naka-gown. Pagsisinungaling ni Patricia.
Tumawa si Yaya Doris. Kumindot pa. Ay nako, ganyan talaga kapag in love. Kahit ano napapanaginipan. Kahit nasa palengke lang yung tao, sa panaginip mo biglang bida na sa teleserye. Hindi na sumagot si Patricia. Tumayo siya tahimik na tinungo ang garden. Doon siya naupo sa may lilim. Maingay ang paligid. May mga ibong dumadaan. May hangin na dumarampi sa mukha niya. Pero sa loob niya, walang ingay, walang sigla. Napatingin siya sa isang halaman sa harapan niya. Medyo nalalanta. Kulang sa dilig at kulang sa pag-aalaga. Lumalanta ka rin ano? Iniwan ka rin. Mahinang sambit ni Patricia. Dumaan ang mga araw na pare-pareho lang. Gising sa umaga, tingin sa bintana, tanong kung babalik si Carlo. Pero laging wala. Hindi nagpaparamdam. Ni text, ni tawag, ni anino wala. Tuwing gabi, nakahiga lang siya, nakatitig sa kisame. Paulit-ulit ang tanong. Paano kung totoo ngang mayaman siya? Paano kung may rason kung bakit siya nagpapanggap? Secret mission ba to? O undercover rich guy? O baka hardinero nga talaga siya? Pero nanalo ng loto. Napatawa siya sandali pero agad napalitan ng buntong hininga. Pero kung mayaman ka nga, Carlo, bakit kailangan mong itago? Bakit kailangan mong magkunwari sa akin? Ayaw mong mahalin ka dahil sa pera mo? Muling natahimik si Patricia. Ramdam ang bigat sa dibdib. Wala siyang makausap. Wala siyang mapagtanungan. Mahirap pala to. Yung gustong-gusto mong malaman ng totoo pero wala kang mapagkwento. Walang makasagot. Tumulo ang isang luha mula sa kaniyang mata. Hindi niya alam kung dahil sa lungkot, galit o pagkadismaya. Agad niya itong pinunasan. Ang tanga ko? Iiyak ka sa hardinero? Sa taong hindi mo naman talaga kilala? Pero kahit hindi kita lubos na kilala, Carlo, hinahanap kita araw-araw. Kinagabihan, mag-alas 8. Nakaupo si Patricia sa kama. Parang estatwa. Wala siyang gana kahit sa Netflix. Lahat ng episode ng paborito niyang series parang walang kwenta. Paulit-ulit lang din ang iniisip niya. Ang suot ni Carlo, ang kasama niyang babae, at ang misteryo kung sino ba talaga ito. Nakatulala pa siya nang tumunog ang cellphone niya. Nakita niya si Alex pala ito. Napairap siya. Si Alex na naman. Sabay pindot ng decline. Ilang segundo lang, may pumasok na text. Binasa ito ng malakas ni Patricia. Sagutin mo to. Importante. May nalaman ako tungkol kay Carlo Lopez, a.k.a. si Mr. Hardanero mo. Napakunot noo si Patricia. Alex? Kay Carlo? Napilitang pindutin ang call button. Alex, kung nagtitrip ka lang, wala akong oras para lang makinig sa kwento mong walang kwenta. Sa kabilang linya, seryoso ang boses ni Alex. Pumunta ka sa bar. Yung madalas nating pinupuntahan. May dapat kang malaman. Natahimik si Patricia sa ilang segundo. Bar? Ngayon? Oo, pag hindi mo to malalaman ngayon, baka magsisi ka. Sabi ni Alex. Napabuntong hininga si Patricia. Alex, pag pinagtitripan mo ko, lalabas ang pagka-Amazon ako. Baka hindi mo kayanin. Nayayamot na bulalas ni Patricia. Hindi kita pinagtitripan. Promise, pumunta ka na lang. Sagot ng binata sa kanya sabay binaba ni Alex ang tawag. Napatingin si Patricia sa closet niya. Dati kung lalabas siya ng gantong oras, lalo na sa bar, automatic na dress, heels at full makeup. Pero ngayon parang wala siyang gana. At alam niya sa sarili na wala na rin siyang kailangan pang patunayan pa. Hinila niyang isang simpleng t-shirt at nagsuot ng pants at rubber shoes. Tumingin siya sa salamin. Walang kilay, walang lip tint, wala siyang pakialam. Pagdating niya sa bar, tanaw niya agad ang neon lights na dati niyang kinatutuwaan. Ngayon, parang ang ingay, ang sikip. Sa sulok ng bar, nakita niya si Alex. Naka-leather jacket. May hawak na malamig na bote.
at mukhang mas seryoso kaysa dati. Nilapitan niya ito. Ano to, Alex? Tanong ni Patricia, bakas ang pagkairita sa mukha niya. Umupo ka muna. Utos ni Alex. Alex, tila mauubos ng pasensya ni Patricia dahil sa lalaki. Promise 1 minute. Umupo ka lang. Walang choice si Patricia kundi umupo. Sa totoo lang, sa sobrang gulo ng utak niya kahit kalokohan pa to, mas gusto na niyang tapusin na lang. May nakausap akong dating suki dito sa bar at may nakita siyang picture ni Carlo. Napataas ang kilay ni Patricia. Picture lang? Seryoso ka? Tumawag ka para lang sa... Pakinggan mo muna. Sabat ni Alex. Kinuha niya ang phone niya at ipinakita ang isang post mula sa social media ng bar. May event pala dito 2 months ago. May mga bisitang sponsor at VIP. Isa sa mga litrato, kitang-kita si Carlo. Hindi naka-gardening uniform, kundi naka-tailored suit. May hawak pang wine glass. Tinignan ni Patricia ang litrato. Naroon rin ang babaeng kasama ni Carlo nung huli nilang nakita. Hawak ang braso ni Carlo. Malapit, komportable, at parang sanay sa spotlight. Pinindot ni Patricia ang zoom. VIP guest from Lopez Agri-Ventures attending the Urban Green event? Pagbasa ni Patricia sa caption, Lopez Agri-Ventures? Tanong ng dalaga na halos pabulong na. Yes, at hulaan mo kung sino ang junior CEO ng kumpanyang yun. Sabi ni Alex. Tahimik si Patricia. Hindi alam kung anong sasabihin. Carlo. Full name? Carlos Manuel Lopez III. May sariling halamanan, nursery, at agri-tech company. At guess what? Siya rin ang isa sa investors ng bar na to. Pagbubunyiat ng ex-boyfriend niya, parang may malakas na hampas na humampas sa dibdib ni Patricia dahil sa nalaman niya. Bakit? Bakit siya nagpanggap na hardinero? Bulong ni Patricia. Nagkibit-balikat naman si Alex. Hindi ko alam. Baka social experiment. Baka naintriga sa'yo. O baka gusto lang maranasan ng simpleng buhay. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi aksidente ang lahat ng to. Tahimik si Patricia. Nilapag niya ang phone sa mesa at napatingin sa kawalan. Sabay-sabay bumalik ang alaala. Nung una silang nagkita sa garden, ang banayad na tawa ni Carlo, ang mga tanong niya tungkol sa mga halaman, at ang paraan itong tumingin, parang interesadong hindi sa mga tanim kundi sa kanya. At ako yung hindi nakaalam. Mahinang sambit ng dalaga. Wala kang kasalanan. Hindi mo siya pinaikot. Ikaw ang pinaikot niya. Sabat ni Alex habang nakangisi. Tumingin si Patricia kay Alex. Pupuntahan ko siya. Sabi ni Patricia, may galit sa mga mata niya. Paano? Ewan ko kung nasan siya. Sabi naman ni Alex. Hindi ko alam pero hahanapin ko siya. Kailangan kong malaman kung ba't siya nagpanggap na hardinero sa mansyon namin. Pat, kung ako sa'yo, bitawan mo na siya. Tigilan mo na yung paghahanap. Ginulo ka na nga, pahihirapan mo pang sarili mo. Tahimik si Patricia pero hindi dahil sa pagsang-ayon. Pinipigil lang niya ang sarili. I mean, come on. Ilang buwan mo siyang kasama. Tapos may minsan hindi mo man lang naramdaman na may tinatago siya? Hindi mo ba naisip kung anong klaseng lalaking gagawa niyan? Huminga ng malalim si Patricia. Hindi niya gustong magsalita ng padalos-dalos. Pero ramdam niyang kinukumbinsi siya ni Alex para sa sarili nitong interes. Hindi lang yun, Alex. Hindi lang dahil sa pagtatago niya. Gusto kong malaman kung totoo kahit isang parte ng pinapakita niya sa akin. Sagot ni Patricia. At kung hindi, anong balak mo? Magpapakatanga ka pa rin ba? Tumaas ang boses ni Alex at bakas ang pagkainis sa kaniyang muka. Kung tangang tawag mo sa pag-alam sa katotohanan, ikaw ang bahala. Hindi umimik si Alex. Uminom siya mula sa hawak niyang bote. Alam mo, Pat, matagal na akong nandito.
Nung iniwan mo ako, walang araw na hindi ako nagmakaawa sa'yo na ayusin natin, hindi ba? Nangako naman ako sa'yo na hindi na ako magloloko ulit. Ayusin natin dalawa, Pat. At least ako, kilala mo ang totoong pagkatao ko. Alex, huwag mong gamitin ang pagkakataong to para gawin akong utang na loob sa'yo. Hindi ako ganun. Pero gusto mong balikan kita, hindi ba? Tumahimik si Alex. Pasensya na, Alex. Hindi ako babalik sa'yo. Hindi dahil kay Carlo, kundi dahil tapos na tayo. Matagal na. Napailing si Alex. Tumawa ng pilit. Ganun ba? Aalis ka na naman na parang walang namagitan sa ating dalawa? Iniwan na kita noon pa. Ngayon, pinapaalam ko na lang sa'yo ulit. Tumayo si Patricia. Ramdam ni Alex ang bigat ng bawat salitang binitawan niya. Hindi ito galit. Hindi ito panunumbat. Isa itong paalam. Kung lalabas ka ngayon, Pat, wala nang balikan. Wala naman talagang babalikan. Sagot ni Patricia. Tumayo siya. Hindi na nagpaalam. Hindi na naghintay pa ng dagdag na salita mula kay Alex. Hindi niya alam kung saan magsisimula sa paghahanap kay Carlo. Pero alam niyang kailangang marinig niya dito ang dahilan kung bakit nagpanggap siya na hardinero. Hindi na para lang malaman kung mayaman nga ba talaga si Carlo, kundi para malaman ang totoong intensyon niya kay Patricia. Kinaumagahan, buong araw na hinanap ni Patricia ang patungkol kay Carlos sa internet. Pero halos wala siyang mahanap na impormasyon. Wala itong social media account, at kahit konti lang ang balita tungkol sa binata, hindi niya alam kung saan niya sisimulan ang paghahanap dito. Hindi niya kaya pang maghintay ng ilang linggo. Kailangan niya na ng sagot. Naisip niyang tanungin si Mike, ang may-ari ng bar kung saan sila laging nagpa-party. Siguradong kilala nito si Carlo. Kinagabihan, mabigat ang hakbang ni Patricia habang papasok sa bar. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pagdadalawang isip. Dala ng suot niyang simpleng t-shirt, pants at rubber shoes, ramdam niya ang mga mata ng ibang tao sa paligid. Pagkapasok, agad niyang nakita sina Suzy at Cristel sa may counter. Nakaupo, nakaporma, may hawak na cocktail, at halatang kanina pa nag-uusap tungkol sa kung sino ang bagong it girl sa lugar. Pagkakita kay Patricia, agad silang nagtinginan at nagtawanan. Ay girl, nagkamali ka yata ng venue. Mukha kang mamamalengke. Ani Suzy sabay turo sa sapatos ni Patricia. Grabe! Ni lip gloss wala? Akala ko ba bar to, hindi palengke. Dagdag pa ni Cristel. Kunwari may awa sa boses pero halatang may halong panlalait. Huminto si Patricia. Tumitig saglit sa kanilang dalawa. Huminga ng malalim. Hindi naman ako nandito para makipag-party sa inyo, girls. Kaya isipin niyo na kung anong gusto niyong isipin. Maghintay lang kayong dalawa sa akin. Akala niyo ba hindi ko nabalitaan kung paano niyo ako sinisira sa mga kaibigan natin? Hindi lang pala kayo fake. Backstabbers din kayo. Tumawa ng pilit si Suzy. Oh, defensive? Ang init naman ng ulo. Hindi ba dapat relax-relax lang? Sayang naman ang gabi kung magpapadala ka ng bad vibes. Ngumisi si Patricia. Alam niyo, Cristel, Suzy, nakakatawa kayo. Kasi kahit ilang layers ng makeup ang ilagay niyo, ang totoo, ang pangit na ugali, lumalabas pa rin. Napakulot ang noo ni Suzy. Si Cristel, umismiyent. Bakit ka nga ba nandito? Wala ka namang kilala dito, di ba? Naiinis na tanong ni Cristel. Actually, may hinahanap ako. At kung hindi niyo naman ako matutulungan, pwede bang itigom niyo muna yung bibig niyo? Hindi na hinintay ni Patricia ang sagot. Tahimik siyang dumiretso sa loob. Iniwan ang dalawa. Hindi na rin lumaban si Suzy at Cristel. Kilala nila kung paano magalit si Patricia. Madalas ay nagwawala pa ito pag napuno na. Nakita naman ni Patricia si Mike, ang may-ari ng bar. Mike! Tawag ni Patricia. Napalingon ng lalaki. Abalang nagsasali ng alak. Napataas ang kilay nito nang makita si Patricia. Uy, Patricia, ikaw yan? Aba, ngayon ka lang ulit napadpad dito ah. Inom? Alok nito habang naglalabas ng baso. Umiling si Patricia.
Hindi ako nandito para uminom o makiparty. May itatanong lang ako tungkol kay Carlo. Natigilan si Mike. Tiningnan siya saglit. Parang nag-aalangan. Si Carlo? Anong meron sa kanya? Tanong ni Mike. Nakita ko siya sa isang post. Nakasuit dito. May kasamang babae sa isang event niyo. VIP ba siya rito? Tanong ni Patricia. Napakamot sa batok si Mike. Oo, si Carlo Lopez. Isa siya sa investors dito. Matagal na. Mabait yun. Tahimik pero, oo, may share siya rito. Taga Lopez Agri-Ventures. Bakit? Hindi mo alam? Biglang kumirot ang dibdib ni Patricia. Hindi lang pala event attendee si Carlo. Isa pala siyang may-ari. Investor. Totoo ang sinabi ni Alex sa kanya. Hindi siya agad nakasagot. Parang may namumuong luha sa sulok ng mga mata niya. Pero, pinigilan niya ito. Biglang may braso na pumatong sa balikat niya. Lasing na tawang sunod niyang narinig. Nahanap mo na si Prince Charming mo? Boses ni Alex. Lasing na lasing. Amoy alak at pawis. Alex. Mariing bulong ni Patricia. Iniiwas ang balikat sa hawak nito. Pero ayaw siyang tantanan ni Alex. Bakit ba kasi gusto mo pa yung Carlo na yun? Tingnan mo naman ako, oh. Loyal ako sa'yo. Lagi kitang iniisip. Sabay subok na halikan si Patricia sa pisngi. Alex, tama na! Sigaw ni Patricia habang tinulak ang lalaki. Pero si Alex sa kalasingan, lalong nangulit. Sige na, Pat. Minsan lang naman. At bago pa ito makalapit muli, may isang kamaong dumapo sa pisngi niya. Malakas, mabilis. Bumagsak si Alex sa sahig. Duguan ang labi. Nagulat si Patricia, lalo na nang makita kung sino ang nanuntok. Si Carlo, hindi naka-uniforming hardinero, hindi nakasando lang. Naka-dark blue suit, semi-formal pants at leather shoes. Nakaayos ang buhok, nakasuot ng rilong mamahalin. Yun ding rilong nakita niya nung isang gabi. Ang Carlo sa harap niya ngayon ay hindi na Carlo ang hardinero. Ito na ang Carlo na nakita niyang mayaman at misteryoso. Nagkagulo sa bar. May mga nagsisigaw. May umawat kay Alex na pilit pa rin tumatayo. Habang si Mike ay mabilis na lumapit para ayusin ang sitwasyon. Mike, pasensya na. Hindi ko papayagang may mambabastos kay Patricia. Paliwanag ni Carlos sa kaibigan niyang si Mike. Pero si Patricia, natigilan lang. Titig lang siya kay Carlo. Walang imik. Si Carlo naman, lumapit sa kanya. Patricia. Hindi. Huwag mo kong tawagin sa pangalan ko. Hindi kita kilala. Malamig ang boses ni Patricia. Pwede ba tayong mag-usap? Pakikiusap ni Carlo. Sino ka ba talaga? Sabay tingin ni Patricia sa kanya. Punong-puno ng galit, sakit at pagtataka. Tahimik si Carlo at hindi agad nakasagot. Hardinero ka ba talaga? Alam mo ba kung gaano kahirap yung pinagdaanan ko kakaisip kong niloloko mo lang ako? Halos manginig ang boses ni Patricia. Pinipigilan ang pag-iyak. Hindi ko intensyon na lokohin ka. Natawa si Patricia, pero walang halong saya. Hindi intensyon? Bilyonaryo ka na nagpanggap na hardinero. Ano bang sinasabi mo na hindi intensyon? Napayuko si Carlo. Akala ko, kung sasabihin ko, magbabago ka. Bakit? Sa tingin mo ba, ganun ako kababaw? Tumulo ang luha sa mata ni Patricia. Hindi niya ito pinunasan at hinayaan niya lang. Hindi makatingin si Carlo. Alam mo kung anong pinakamasakit? Ginusto kita bilang ikaw. Tinanggap kita bilang hardinero. Kahit na hindi ko maintindihan kung bakit iba yung nararamdaman ko. At nung nalaman kong baka mayaman ka pala, hindi ako natuwa. Nagtaka ako. Nalito. Natakot. Patricia. Baka sa mukha ni Carlo ang pagsisisi. Hindi ko kailangan ng perpekto. Hindi ko hinahanap ang mayaman. Gusto ko lang ng totoo. At ngayong alam ko na ang totoo.
mas pinili mo pa rin magsinungaling. Tumalikod si Patricia at dali-daling umalis. Patricia, sandali lang! Habol ni Carlo. Pero hindi lumingon ang dalaga. Lumabas siya ng bar. Diretso, malalim ang paghinga. Mabigat ang puso. Sa likod niya, narinig niya ang mga yabag ni Carlo. Patricia, please. Mainit pa rin ang pisngi ni Patricia habang naglalakad palabas ng bar. Hindi niya alam kung dahil ba sa inis, hiya, o dahil gusto na lang niyang umiyak. Parang sabay-sabay ang bigat ng dibdib, ng mga tanong, ng sakit. Pero hindi pa siya nakakalayo. Ilang segundo pa lang mula nang lumabas siya, narinig na niya ang boses ni Carlo. Patricia, please pakinggan mo naman ako. May paghingi ng tawad sa tinig ni Carlo habang hinahabol siya. Huminto si Patricia. Hindi siya agad lumingon. Nakatingin lang siya sa kalsada sa harap niya. Tahimik ang paligid, pero ang isip niya magulo. Anong sasabihin mo? Na-joke lang ang lahat? May halong galit ang tinig niya. Hindi siya sumigaw, pero dama ang bigat ng tanong. Hindi. Never naging biro to sa akin. Dahan-dahan siyang humarap kay Carlo. Kita sa mukha niyang sama ng loob. Hindi siya galit na galit, pero halatang nasaktan. Pwes, pakinggan mo rin ako. Masakit ang niloko. Tumango si Carlo. Hindi agad lumapit. Parang sinusukat kung pwede ba siyang humakbang palapit. Alam ko. At alam kong hindi sapat ang sorry. Pero hayaan mo kong ipaliwanag ang lahat. Tumingin lang si Patricia. Wala siyang sinabi pero naghintay siya ng paliwanag mula kay Carlo. Huminga ng malalim si Carlo. Parang nag-ipon muna ng lakas ng loob. Matagal na kitang napapansin sa bar na to. Hindi pa tayo nagkakakilala. Pero kapag nandyan ka, parang ang saya mong tignan. Yung tawa mo, yung kumpiyansa mo sa sarili. Iba. Pero sabi ni Mike, wag na raw akong umasa. Kilala ka raw niya. Palaban, palikera, paiba-iba ng trip. Wow! Ang bait pala ni Mike, parang santo. Sarkastikong sambit ni Patricia. Habang umiikot ang mga mata, pero hindi na siya sumingit pa. Gusto niyang marinig ang buong paliwanag. Pero hindi ko siya pinaniwalaan. Gusto kong makilala ka. Yung totoo. Kaya nag-decide akong hindi ko gagamitin yung yaman ko o kung anumang meron ako. Gusto kong makita kong magiging maganda ang loob natin sa isa't isa nang walang arte, walang yabang. Tumingin si Patricia sa kanya. Waring nag-iisip kung paniniwalaan ba niya o hindi. Hardinero man ako o hindi. Totoo lahat ng pinakita ko. Marunong ako sa lupa, oo. Kasi may farm business kami. Pero higit doon, gusto kong malaman kung sino ka kapag wala kang alam sa akin. At habang tumatagal, habang mas nakikilala kita, mas minahal kita. Hindi bilang kung sinong maganda sa bar, kundi bilang ikaw, si Patricia na masaya. Masungit minsan pero totoo. Tahimik si Patricia. Tila may mga salitang gustong ilabas, pero hindi pa sigurado kung paano. Kung gano'n, bakit mo sinabi kay Yaya Doris na gusto mo ng babaeng Maria Clara? Yung mahinhin, simple, tahimik. Hindi ako yon. Hindi na yun magiging ako. Kaya pala nag-iba ka bigla. Napakamot sa ulo si Carlo, parang nahuli sa sariling bitag. Hindi ko sinabing gusto kong ikaw ang maging ganun. Naikwento ko lang kay Yaya yung kapatid kong si Leslie. Kikay, mahilig sa pink, pa-cute. Sabi ko minsan nakakamiss din yung mga Maria Clara dati. Yung simple lang, pero hindi yun pamantayan. Hindi yun requirement. Nakwento lang. Napailing si Patricia at napahawak sa sintido. Si Yaya talaga, mahilig mag-edit ng kwento. Tumango si Carlo. Natawa ng bahagya. Kahit palaban ka, kahit diretso magsalita, kahit walang kilay minsan, ikaw ang gusto ko. Wala kang kailangang baguhin. Nag-angat ng tingin si Patricia. Sinuri ang mukha ng binata. Kahit wala akong kilay? Promise, kahit magpakalbo ka pa.
Hindi man malakas ang tawa ni Patricia, pero ramdam ang pagluwag ng loob niya. Humupa ang tensyon, pero may isa pa siyang gustong malaman. Sino nga pala yung babaeng kasama mo sa mall? Yung nakita ko nung isang linggo. Si Leslie yun, kapatid ko. Mas kikay pa sa'yo. Mahilig sa pink, sa accessories, sa filters, pero mabait at malapit sa akin. So totoo ngang magkakasundo kami. Ngumiti si Carlo. Humakbang palapit at hinawakan ang kamay ni Patricia. Hindi kita ipagpapalit. Walang ibang Patricia sa mundo. Hindi agad sumagot si Patricia. Tinitigan niya ang kamay nilang magkahawak, pero ngayon lang siya nakahinga ng malalim ulit. Carlo, hindi madali tong lahat. Yung ginawa mo hindi basta-basta. At kung sa iba ko to narinig, baka hindi ko na to pinakinggan. Pero ikaw yung gumawa. Ikaw din yung nagpaliwanag. Kaya kahit may parte pa rin natatakot, mas malakas pa rin yung parte kong nagmamahal sa'yo. Tahimik si Carlo. Tila ayaw sirain ang sandaling yon. Pinapatawad mo na ba ako? Tumango si Patricia. Hindi na kailangang dagdagan pa ng maraming salita. Oo. Salamat, Patricia. Mahal kita. Simula pa nung una. At sa isang iglap, parang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Dahan-dahang naglapit ang kanilang mga labi. At sa gitna ng malamig na hangin ng gabi, sa ilalim ng ilaw mula sa bar, nagtagpo ang isang halik. Sa kabila ng mga pagpapanggap, alam nila na totoo ang nararamdaman nila sa isa't isa. Pagkalipas lamang ng halos isang taon, nasa isang maliit pero magandang hardin sina Patricia at Carlo. Napapalibutan ng mga bulaklak, puting upuan, at mga matang nagmamasid na punong-puno ng pagmamahala. Sina Yaya, Doris at Clara, nakabistida at halos hindi mapigilang umiyak habang pinagmamasdan si Patricia sa wedding gown nito. Simple, elegante, at bagay na bagay sa kanya. Nakaayos ang buhok. Grabe, Yaya. Parang kahapon lang pinapagalitan mo si Carlo kasi hindi pantay ang pagdidilig niya sa halaman. Bulong ni Clara. Kasi naman, puro gitna lang ang dinidiligan. Ayun, ngayon bilyonaryo pala. At papakasalan ng alaga ko. Sa kabilang bahagi, nandoon si Miranda, ang ina ni Patricia. Matikas pa rin sa edad, may suot na dark green na bestida. Tahimik siyang nakatingin sa anak. Hawak ang maliit na bouquet na parang alay ng isang inang handang palayain ang anak niya sa wakas. Sa tabi niya ay naroon ang pamilya ni Carlo, ang ina niyang si Mrs. Lopez at kapatid nitong si Leslie. Huminga ng malalim si Miranda. Tumingin kay Patricia. Anak, ang tagal kong hinantay na makita kang ganito kasaya. Hindi na kita kailangang bantayan. Nahanap mo na yung taong kaya kang alagaan. Sabi ni Miranda sa kanyang unika iha. Niyakap ng mahigpit ni Patricia ang mami niya. Salamat, Mami. Bulong ng dalaga. Sa gitna ng katahimikan, nagsalita ang pare. Tumitig si Carlo kay Patricia. May bahagyang panginginig ang kamay ni Carlo habang pinisil ang kamay ng nobya. Ngayon, Carlo, maaari mo nang bigkasin ang iyong sumpa ng pag-ibig. Ani ng pare, hindi na binasa ni Carlo ang papel sa bulsa niya. Tumitig siya sa mga mata ni Patricia. Akala ko noon, sapat ng kayamanan, negosyo, at mga tagumpay para maging masaya. Pero nung makilala kita, doon ko lang naintindihan ang tunay na halaga ng pag-ibig. Hindi ito yung grande, hindi ito laging masaya. Pero kapag totoo, kaya nitong takpan ang lahat ng kakulangan. Ikaw yun, Patricia. Ikaw ang tahanan ko. Tahimik ang lahat. May ilang hikbi mula sa mga bisita. Patricia, sabi ng pare. Hinawakan ng mahigpit ni Patricia ang mga kamay ni Carlo. Carlo, dati akong takot magmahal. Akala ko walang tatanggap sa akin. Pero tinuro mo sa akin ang totoong pagmamahal. Handang tanggapin ang lahat. May makeup man o wala. Masaya man o malungkot.
Hindi mo lang itinuro sa akin kung paano ang mahalin ka, pero kung paano tanggapin at mahalin ang sarili ko. Tumulo ang mga luha ng bisita. Ngumiti rin si Yaya Doris at pinisil ang kamay ni Clara. Sa harap ng lahat ng narito, kayo ngayon ay mag-asawa na. Carlo, maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Ngumiti ng bahagya si Carlo, tsaka dahan-dahang lumapit kay Patricia at hinalikan ito sa labi. Maikli lang, banayad, pero punong-puno ng pag-ibig. Nagpalakpakan ng mga bisita. May hiyawan mula kina Clara at Leslie. Si Yaya Doris ay lumapit kay Miranda at sabay silang natawa. Parehong may luha sa mata. Habang naglalakad pabalik sa dulo ng aisle, magkahawak kamay sina Carlo at Patricia. Sinasabuyan ng petals ng bulaklak. Sa likod nila, naiwan ang altar. Ang mga saksing minahal sila sa hirap at ginhawa, at isang alaala ng simula ng bagong kabanata. Sa maliit na mesa sa dulo ng hardin, may cake, 2 baso ng wine, at isang papel na may nakasulat, Mr. and Mrs. Lopez. Ilang buwan ang lumipas. Nasa bundok ulit ang dalawa para sa hiking. Kasamang ilang kaibigan. Si Carlo, buhat-buhat ang bag. Si Patricia, bitbit ang tubig pero halatang hinihingala. Han, konti na lang. May view deck pa sa taas. Masiglang sabi ni Carlo. Han, pwede bang dito na lang ako sa view na to? Hinihingal na sambit ni Patricia. Pagod ka na ba? Tanong ni Carlo. Inabot ang kamay niya. Umupo si Patricia sa isang bato. Hinigop ang tubig, tsaka ngumiti. Actually, oo, at kailangan ko na talagang huminto sa kakakit ng bundok. Bakit? Sayang naman yung monthly pass natin sa hiking club. O baka naman dahil sa skincare mo, ayaw mo ng araw. Tukso ni Carlo. Umiling si Patricia. Ngumiti sabay hawak sa kamay ng asawa. Hindi skincare ang dahilan, kundi magkaka-baby na tayo. Tumigil si Carlo. Ilang segundong napatulala. Teka, seryoso ka ba? Tumango si Patricia. Hawak pa rin ang kamay niya. Oo, positive. Kaya hindi na ako pwede kung saan-saan nagpapaikot-ikot. Kailangan na nating alagaan ang sarili natin. Napanganga si Carlo bago tumalon sa tuwa na parang bata. Yes! Sambit ni Carlo at nagsisigaw nga ito sa tuwa. Hoy, huwag kang maingay. Baka may mabulabog ka. Wala akong pake. Magiging tatay na ako. Umupo siya sa tabi ni Patricia. Niyakap ito ng mahigpit. Thank you. Thank you, Hana. Akala ko, kasal na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Pero ito talaga. At sa gitna ng tanawin ng kabundukan, wala nang mas maganda pang view kesa sa ngiti ng 2 pusong punong-puno ng pag-ibig at bagong simula. Si Patricia Alvarez ay kilala sa kaniyang ganda, yaman at kasikatan. Isa siyang glamorosa, sanay sa spotlight, magagarang damit, at sa mundo ng social media. Pero nagbago ang lahat nang makilala niya si Carlo, isang tahimik at simpleng hardinero. Iba ito sa mga lalaking nakasanayan niya. Hindi palabida, hindi nagpapakitang gilas, pero may lalim na hindi basta-basta mababasa sa panlabas na anyo. Dahil sa damdaming unti-unting nabuo, iniwan ni Patricia ang kaniyang dating mundo. Pinili niyang magbago, magpakumbaba, at ipakita ang sarili nang walang arte. Naging Maria Clara siya sa paningin ng iba. Mahinhin, simple at mas tahimik. Pero sa likod ng pagbabagong yun, natutunan niyang mas mahalaga ang pagiging totoo kaysa sa pagiging perpekto. Ang kwento ni Patricia at Carlo ay paalala ng pag-ibig ay hindi laging tungkol sa kung anong meron ka, kundi sa kung sino ka sa loob. Kapag totoo ang damdamin, hindi mo kailangang magpanggap. At minsan, ang sarili mong simpleng anyo, ang pinaka-totoo mong ikaw, ang siyang pinakamahalaga sa lahat. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig
sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.